Liangpin, alam mo ba ang iyong kasalanan? Boss, huwag mo namang kaltasan ang sahod ko. Mahal na hari, inosente po ako. Ang kwalyang ito ng kulam ay hindi ko gawa. Kung hindi ikaw, siya na yan. Ako. Mahal na hari, 7 taon pa lang si Yuer, wala po siyang alam. Kung hindi rin malinaw kung sino, pareho niyo silang hilahin palabas at pugutan. Mahal na hari, ako po iyon, ako po ang gumawa. Inosente si Yuer, pakiusap, patawarin niyo siya. Nagkataon pa, napunta ako sa katawan ng ikasyam na prinsesang pinatay ng may maling akusa. Kakatransmigri ko lang, kailangan ko nang mamatay? Hay nako, niloloko mo ba ako? Sino? Sinong nagsasalita? Ayokong mamatay. Paano ko narinig ang tinig ng isip ng batang to? Anong mahika ito? Pakawalan niyo ang ama ko. Naapi kami. Alam ko kung sino ang nasa likod nito. Ha? Malapit ka nang mamatay, tapos nagkakalat ka pa ng paratang. Hindi ka ba natatakot na ihiwa ka ng buhay ng aking mag-ina? Talagang isang malupit na tirano. Sobrang galit na ako. Bata ka pa lang, hostage na, araw-araw nakikipag-agawan sa aso ng pagkain. Nasira na ba ang utak mo? Nabunyag ang aking mga lihim. Sandali, sino ka ba talaga? Anak po ninyo siya ng inyong konsorte, mahal na hari. Ang tigreman ay hindi kinakain ang anak niya. Pakiusap, palayain niyo si Yuer. Munting cutie, ako ang tatay mo. Noong dinala kita pabalik sa bansa, mas mabuti pang si Daho ang nalang ang dinala ko. Paano niya nalaman? Noong ako at ang dating emperador ay mga hostage sa Zhao, ang palayaw na ibinigay sa akin ni ama pa. Di si Dahuang. Hindi ba yon ang asong nagpasuso sa akin? Ang dating emperador lang ang nakakaalam nito. Baka nagpakita ang dating emperador at sumapi sa kanya. Impossible. Nababaliw na yata ako. Ano pang ginagawa nyo? Hilahin siya palabas at pugutan. Mahal na hari, mahal na hari. Ayokong mamatay. Ang cute mo walang kaalam-alam sa tama at mali, bagay lang na maagawan ka ng trono matapos ang sal. Kung araw. Sandali, anong sabi mo? Lugi na. Ano na sinabi mo kanina? Aray, 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 ang lakas ng hampas ng asong yon. Parang madudurog na ang mga buto ko. Bilisan mo, sagutin mo ang tanong ko. Ano ba yon kung dating emperador ka? Ako na ang emperador ngayon. Ikaw, sagutin mo ako. Ama, kaming mag-ina ay naapi lamang. Ang nasa likod ay... Hindi yan ang sinabi ko. Ha? Isa lang naman ang sinabi ko, yan pa nga. Baka hindi makapagsalita ang dating emperador at sa pamamagitan lang ng tinig ng batang ito niya ako kinakausap. Sige, sabihin mo nga, sino talaga ang gumawa ng kulam na ito? Alam mo, hindi, ang ganda talaga ng manika. Ang galing ng pagkakagawa, parang kamukha pa ng malupit na tirano. Engan, Sagot ko po sa ama, nakita ko mismo ang utusang babae ni Consort Liu na si Huanzi na inilagay ang ma. Nikang kulam sa ilalim ng higaan ng aking ina. Ang cute mo, wala talagang direksyon. Bilang prinsipe, hindi mo maprotektahan ang iyong kababata. Bilang emperador, hindi mo mapakasiwaan ang harem mo. Karapat dapat kang mamatay ng malagim sa palasyo makalipas ang 10 araw. tunay ngang dating emperador siya. Sa kanya lang ako umiyak at nagkwento nito, pero bakit siya sigurado na ako ay mamamatay ng malagi? Bakit naman ako maniniwala sa sabi-sabi mo lang? Isinasalaysay lang po ng anak niyo ang aking sariling nakita. Magpapasya pa rin kayo ng may kaliwanagan at karunungan. May tao. Ipagpasabi sina Consort Liu at Huanzi. Tawagin si Consort Liu at Huangzi. Mahal na hari, pagkatapos nilang matanggap ang utos, nagpakamatay sila sa pag-inom ng lason. Hindi maaari. Bakit sila napakamatay? Akala nyo ba sa pagpapakamatay makakaiwas sa parusa? Halika, hilahin ang mga bangkay sa humen at ibilad para makita ng lahat. Sobrang brutal naman. Naku po, sana palayain na lang ako ng cute na to. Kapag nasa tabi niya ako, bawat segundo ay paghihirap. Ama, nagkakamali ka. Kahit ang buong mundo kaya kong pamahalaan, lalo na ang munting harem lang. Kung may hindi sumusunod, wasakin sila ng may kidlat na parusa. Ama, ako at ang ina ko, kami ba? Dahil inosente kayo, hindi na kayo kailangang mamatay. Maraming salamat po, mahal na hari, sa inyong dakilang pagpapatawad. Esan, Umalis ka na. Six Xiaojing. Six Xiaoji. Yuer, wag mong galitin ang iyong ama. Wag mag-alala, ina, mag-ingat ako.
Wala nang tao ngayon. Kung may gusto kang sabihin sa akin, maaari mo nang sabihin. Wala naman po akong gustong sabihin. Ay, huwag kang kabahan, sabihin mo lang lahat. Halimbawa, paano ba ang pamamahala ko? Ang pamamahala ng ama, syempre ay. Ibig kong sabihin, kahit ang mga ninuno sa lahat ng henerasyon, hindi sila maihahambing sa inyo. Anong kaartehan nito, menopause na ba? Ikaw pa ang magpapatakbo ng kaharian? Kahit isang aso ang paupuin mo sa trono, mas magaling pa sa'yo. Anong sinabi mo? Wala po akong sinabi. Menopause. Ako na ba ang mamamatay? Sayang, hindi makapagsalita ang dating emperador. Hindi ako pwedeng magsabing nakita ko siyang nagpakita. Ayokong maging prinsip ulit. Ama, siguradong sobrang pagod na po kayo. Mamasahehin ko po ang balikat ninyo. Ikaw mismo ang naglalaban sa nakasanayan, wala akong kinalaman dyan. Talagang nakakahiya, pinagsisilbihan ka pa ng iyong ama. Noong nasa Zhao pa ako, pinahati ko pa sa'yo ang nakuhang pagkain ng aso. Kung hindi, matagal ka nang namatay sa gutom. Ngayon pahiran mo lang ako ng balikat, ano naman? Mas mahalaga pa rin ang pag-aruga kaysa sa pagluwal. Sa bilang na to, para mo na rin akong ama. Ama, tama ba ang diin na ito? Ipagpatuloy mo, huwag tumigil. Nakakapagod ang laki ng malas ko. Noong una, alipin ako sa hirap. Ngayon, napasama pa ako sa ganitong kaartehan. Talagang malas ng bansang ito. Engon, Ano po, ama? lumabas ka, bilisan mo. Sige po, aalis na ang iyong lingkod. Nangalay na ang mukha ko sa kakangiti. Paano kaya natitiis ng mga traidor na iyon? Napapikit na ang mukha ko sa kakangiti, mas mabilis pa akong maging aso kaysa sayo, ang cute mo tan. Aga, Lene, dapat ko bang paalalahanan ang maliit na cute na to? May atake sa kanya mamayang gabi. Hayaan mo na, una niyang pinagbintangan ang iba. Kung mabugbog man siya, kasalanan niya rin. Hindi naman siya mamamatay, sugat lang yon. katawa-tawa talaga. Minsan sinasabi nilang inagaw ko ang trono, minsan naman atakihin ako. Parang nababaliw na talaga ako. Paano ako naniwala sa isang matandang dementado na bago mamatay ay wala na sa sarili? Inang Rina, patawad po, mamatay na po ako. Ano na naman ito? Nakita ng prinsesang Sham si Huanzi na palihim ang naglalagay ng bagay na yon. Ipinatawag ito ng kanyang kamahalan para usisain, kaya sa matinding takot, nilason ko si Ginang Liu. At S.I. Huanzi. Ano? Ikaw? Patawad po, Inang Rina. Natakot lang po akong mabunyag ang totoo ng dalawa. May punto ka rin. Tumeo ka. Inang Rina, hindi pa tiyak ang bagay na ito. Si Ginang Liu at ang prinsesang Sham. Siyempre, hindi pwedeng palampasin lang yon. Noon, kasama niya ang reyna sa paninira sa akin. Tumeo ka. Sumama ka sa akin. Sa pagkakataong ito, siguradong lulutasin ko na ng tuluyan ang babaeng iyon. Tapos na. Nay, nakauwi na ako. Hindi ka ba pinalo ng iyong ama? Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ba mukhang ayos lang ako? Buti na lang at walang nangyari. Ang lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ko. Hindi ko inakalang ganoon pala kasama si Ginang Liu. Akala ng ina, basta tahimik at masunurin sa loob ng palasyo, mapoprotektahan kita. Hindi ko inasahang hindi pa rin matatakasan ang banggaan sa loob ng harem. Huwag kang umiyak, inay. Napakaganda mo. Natural lang na mainggit sa'yo ang isang tulad ni Ginang Li. Si Bobo, kung ganoon, mas gugustuhin ko pang gasgasin ang mukha ko kaysa makita kang lumaking ligtas at payapa. Pero ang krisis sa ngayon ay yaong 10 araw mula ngayon kapag nagtagumpay ang kontrabidang pag. Ipol sa maharlikang angkan sa paghihimagsi. Ayokong isama sa libing ang malupit na emperador. Inay, pag lumaki na ako, siguradong pagbubutihin ko ang buhay mo. Sige, hihintayin ni inay ang araw na iyon. Mga inutil na hindi nila magawa ng maayos ang ganitong simpleng bagay. Padalan ang galit ng mahal na emperador. Mas mahalaga ang katawan ninyo. Magpahinga muna kayo at tikman ang bagong gawa ng kusina ng palasyo ng mga cake. Sabi nga, nakakapagpakalma at nakakapagpaayos daw ng isip ang mga cake na to. Kailangan ninyong tikman, mahal na emperador.
iligtas ang emperador. Bilis, iligtas ang emperador. Mangahas ka pa talagang sumaksak sa kanyang kamahalan. Ikaw na walang hiya. Talagang may nagtatangka sa buhay ko. Sabihin mo, sino ang nagsugo sa'yo? Hayop kang emperador, pinapahiyapan mo ang matatapa. Dapat matagal ka nang namatay. Kahit matakot ang iba sa'yo, ako siyang Roxy, hindi ako natatakot. Matagal nang pinatay ng walang katarungan ang buong angkan ko. Siya muna ang nagparatang sa iba. Kaya deserve lang na masaksak siya. Sa kasugat lang naman yan, hindi pa naman patay. Iutos sa kawanihan ng katarungan na muling siya sa atin ang kaso ng mansyon ng ministro. Tungkol sa taong ito, saka na pagdedesisyonan kapag malinaw na ang lahat. Opo. Talagang nakikita ng dating emperador ang hinaharap. Parang sumambulat ang biyaya ng mga ninuno para iligtas ako. Mamamatay ako pagkalipas ng 10 araw. Huwag na kayong makulit. Dalhin ako sa Lihua Palace. Namimiss ko si Ama. Opo. Ano nang sabi ng emperador? Mahal na emperador. Dumating na ang Osmanthus cake. Masarap talaga ang Osmanthus cake ni nanay. Kung masarap, kumain ka pa. Pagkatapos, gagawan ka ulit ni nanay. Salamat, nanay. Nanay, bakit walang kahit isang katulong sa Lihua Palace natin? Dati kasing katulong ni Empress ang ina mo. Sa awa ng langit, saka ka lang niya na ipanganak. Masaya na ako na may matitirhan lang kami. Anong awa ng langit? Malinaw na biglang nagkasabik sa ganda ang mokong na iyon. Napakabait ni nanay sa akin. Kailangan kong humanap ng paraan para matakasan siya. Dumating na ang mahanap ang kulay. Hindi pa ba kayo lalabas para sumalubong? Lagot. Dumating na ang mahanap ang kubin. Hindi pa ba kayo lalabas para sumalubong? Si Noble Consort Chuang, bakit siya naparito? Mahal na concubine. Wisit na manunulat, bakit hindi mo pa isinulat ang tungkol kay nanay? Ang alam ko lang, kaalyado ng babaeng masama na ito si Liu Fei. Hindi ko alam kung anong kababalaghan na naman ang gagawin niya. Liu Bin, ang lakas ng loob mo. Ngayon lang po ako nasa palasyo. Hindi ko alam kung saan ko nagawang magkasala sa inyo, mahal na ginang. Walang malaking bagay kung sa akin ka magkasala. Pero hindi mo dapat nilapastangan ang harem. Iyon ay parusang kamatayan para sa buong angkan. Kailan po ba ako nakagawa ng ganoong bagay? Hindi maganda. Gusto niyang saktan si nanay. Bakit puro masama ang mga tao sa harem na ito? Ano na pinagsasabi mo? Sa Lihua Palace namin, wala ang anino ng tao. Walang anino ng tao. Kung ganon, sino siya? Sino naman sila? Hindi ba sila ang mga eunuko na isinama mo? Ay naku, mahal na ginang, maawa po kayo. Si Liu Bin po. Hindi niya na matiis ang kalungkutan sa loob ng palasyo. Sabi niya, gwapo raw ang hitsura ko, kaya pinilit niya ako gamit ang kapangyarihan para makipagtali. KSA Kenya. Naku po, mahal na ginang, apihin po ninyo kami. Oo. At si Liu Bin pa ang sumulat ng tula para sa amin. Magkadugtong ang puso't pinagmulan ng pag-iibiga. Kahit maikli ang buhay, mananatiling masidhi ang damdamin. Sa araw na muli kitang makatagpo sa mundong ito, isa kang kabataang kasinggarbo ng puno ng Jede. Ano na pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo kilala. Lahat ng galaw ni Fang Tangjing ay alam niya. Ang daming mahuhusay sa harem na ito. Kaya pala ang mga sweetie namamatay sa kamay ng babae. Huwag kang masyadong lumabis, Noble Consort Chuang. Ang pangit nito. Hindi yan pupurihin ng nanay ko. At saka, malinaw namang puting papel yan. Sa harap ko, mangangahas ka pang Mengay. Samplin siya. Huwag mong galawin si Wer. Hindi maganda. Gusto niya saktan si nanay. Bakit puro masama ang mga tao sa harem na ito? Ama, huwag po kayong magkaroon ng kahit anong mangyari. Sino bang napakalakas ng loob na mga hasaktan ang asawa at anak ko sa palasyo? Lahat ng galaw ni Fang Tangjing ay alam niya. Ang daming mahuhusay sa harem na ito. Kaya pala ang mga hayop namamatay sa kamay ng babae. Mamamatay ako sa kamay ng babae. Anong nangyayari? Bilis, bumalik agad. Lagot. Sa harap ko, mangangahas ka pang Mengay. Samplin siya. Huwag mong galawin si Yuer, inang emperatrice, bata pa si Yuer. Sana maawa ka na, inang emperatrice. Sir. Basta aminin mo lang ito, palalayain ko ang hambog na batang ito. Inang, huwag, nililin lang ka lang niya. Hindi po ako gumawa noon. Matikas pa rin ang ulo mo. Mga tao, haluhugin ang palasyong Lihua. Inang Emperatrice, ito ang mga liham na nakuha mula sa palasyong Lihua, malinaw na ebidensya ng Ichapid ni Lupin. Inang Emperatrice, mga saksi kami. Hayagan mo pa kaming pinaparatangan, ang babaeng ito ay napakawalang hiya, pati liham ng kabit ang dal. Para iparatang sa aking ina.
Lupin, amin and MOBA o hindi. Hindi po ako gumawa noon. Sige, mga tao, itusok ninyo ng karayom ang katawan ko. Ang alamat ni Rong Mama sa palasyo. Dapat alam iyon ni Lupin. Noong una, ang ligaw na prinsesa ay talagang kahabag-habag. Reyna, kung kikilos ka ng ganito, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng emperador? Nangahas ka pang maging bastos sa inang imperatrice. Tumigil kayo, huwag niyong apihin ang aking ina. Helian Xiao, hindi ba't ikaw ang dakilang emperador? Kahit ang harem mo, hindi mo mapangasiwaan, bagay lang sa'yo ang mapuksa ang buong angkan mo. Ang babaeng ito'y napakawalang hiya, pati liham ng kabit ang dala para iparatang sa aking ina. Yeah, mabuti, ipinahiya mo pa ako sa harap ng ama ng emperador. Helian Xiao, hindi ba't ikaw ang dakilang emperador? Kahit ang harem mo, hindi mo mapangasiwaan. Bagay lang sa'yo ang... Mapuksa ang buong angkan mo. Ako pa ang pinuksa ang siyam na angkan, kaya pala galit na galit si ama ng emperador at tinatawagan. Buong pangalan ko. Bakit na kayo pa rin dito? Pagigilin ng kalesa ng emperador. Aba, kamahalan, may ilusyon siyang nakikita ang dating emperador. Sumpong ito ng sakit. Sa isip, kamahalan. Tumigil kayo, bitawan niyo ang aking ina. Amin and MOBA o hindi. Walang hiya kang bata, ang tapang mo ha. Ikaw ang may tapang, nagpaparatang sa mga pinakasalan ng emperador. Hindi ka ba takot na pugutan ka? Ang ulo ni ama ng emperador. Ayan, nagpaparatang. Ano pang tinitingnan nyo? Sabi naman niyang hindi ninyo ginawa iyon. Eri KO. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Hindi ko inakalang kaming mga alipin. May araw ding matitikman ang sarap ng pagiging prinsesa at kon. Kubin. Ang aliping si Xiao Kele, pati prinsesa at concubine ay kaya pang gahasain. Paano na to? Bata pa ako. Bata pa talaga siya. Huwag mo akong hawakan. Ang aliping si Xiao Kele. Pwede prinsesa at concubine ay kaya pang hasan. Paano na to? Bata pa ako. Nagalit na ang langit, paano kung may mangyari sa ama ng emperador? Ama ng emperador, huwag kang matakot, narito na si Xiao Kei para ligtas ka. Tapos na. Ama ng emperador, huwag kang matakot, narito na si Xiao Kei para ligtas ka. Nakakatakot, napakaraming huwad na inuko sa harem. Hindi ko alam kung ilang pirasong sungay na. Naipatong nila kay Xiao Kei. Kasalang-kasalang lang niya ang babaeng iyon, binabaluktot mo na ako. Kung hindi ka lang dating emperador, diyan. Kamahalan, patawarin po ninyo ako. Hindi ko napamahalaan ng maayos ang harem. Pamunuan mo ng maayos ang harem. Ano ba ang pagkatao mo at anong karapatan mo para pamahalaan ng harem? Hindi po ako nangangahas. Nakita ko lang na si Lupin ay nakipagtalik sa iba at para sa inyong den. Gal, kaya ako pumunta rito para hulihin sila sa akto. Gayang buhong ay handa. Diamen jebak dan memfit na ibong kandungko. Si Kesel inipintar bangit, jangan sampai tertipu perempuan jahat. Paduka, lihatlah. Ada saksi dan barang buktinya. Taksya siya ako datang nilamatad mo. Akhirnya kau membenci aku juga. Paduka, silakan lihat. Ini surat perselingkuhan Liu Bin. Paduka, seller ini defeat na. Adu, seharusnya aku tak berharap. Si Kesel ini tidak bodoh, kenapa bisa dibunuh perempuan? Si tua ini masih berani membentang. Ini bukti yang dikatakan selir mahkota. Benar, Paduka. Dan ketiga orang ini adalah kasim palsu yang berzina itu. Oh, kalau begitu menurutmu mereka harus dihukum apa? Hamba pikir, untuk kemesuman di harem, tak peduli pria atau wanita, semuanya harus dimusnahkan sampah. I semblance generation. Menurutku yang harus dibunuh itu kamu. Berani-beraninya kau fitnah dan benchmarkan nama baik istri dan anakku di depanku. Kau kira aku ini bodoh? Selesai. Si Kesel ini akhirnya memang kay utak. Paduka, hamba difitnah. Jika Paduka tidak percaya, silakan interogasi 3 kasim palsu ini. Jika satu kata pun hamba bohong, biarlah tersambar petir. Aku ingat hari ini akan hujan. Ternyata mendiang kaisar bisa memanggil Peter. Seller Suang, mulutmu memang manjur. Sekarang masih ada kata-kata lain. Paduka, ini Samuel kebacuan. Hamba benar-benar tidak berbohong. Dewa Peter memang baik, sambar mati perempuan jahat ini. Benar juga. Setelah mendiang kaisar naik ke surga, yang Li kenal semuanya dewa. Jangan sambar aku. Aku salah. Aku takkan lagi memfitnah Liu Ben. Paduka, jangan sambar aku. Seller Suang sepertinya sudah gila. Bawa dia pergi, masukkan ke istana dingin. Dan para budak anjing ini, eksekusi mati semua. Paduka, ampuni Yang Mulia. Yang Mulia masih harus mengurus pangeran ketiga.
Anak ko apatid po niya ibu. Mula isa karang pangeran ketiga akan dea super maisuri. Menyuruh Sailor Liu menjebak ibuku gagal. Malah menyuruh Kasim Palsu merusak kesusian ibuku. Pantasaha. Jadi begitu. Tapi kenapa mendiang kaisar menyebut Liu Bin sebagai ibu? Jangan-jangan bukan berwujud, tapi bereinkarnasi. Aku benar-benar bodoh. Aku cuma tahu menjebak orang, bersekongkol diam-diam, tapi tidak tahu bahwa perbuatan manusia diawas. I like it. Sailor Zhuang, Maksikwangsi, sudah tak tahan. Siapa lagi Maksikwangsi itu? Jangan-jangan juga dewa dari langit. Hamba berterima kasih kepada paduka atas ketegasan ini. Dalam membersihkan nama ibu dan anak hamba. Berdirilah. Jangan berlutut. Si Kisil ini ternyata baik juga, tidak membiarkanku berlutut. Untung aku sempat mensiganya. Kalau tidak, ayah berlutut pada anak sungguh terbalik. Dewa Peter pun bisa menyambar aku. Sushan, sampaikan titaku. Putri ke-9 terlahir dengan kebijaksanaan bawaan, dia bintang keberuntunganku. Mulai sekarang, selain di langit dan leluhur, saat bertemu siapapun dimanapun, dia tak perlu berlutut. Baik. Menurut pemahaman hamba yang tua tentang Yang Mulia. Yang Mulia ini memperlakukan Putri ke-9 seperti mendiang kaisar. Selesai. Penyakit hayalan Yang Mulia makin parah. Yuer, dapat ucapan terima kasih kepada ayahmu. Tunggu. Terima kasih, ayahanda. Si Kisil ini lagi kumat apa? Begitu baik ke ayahmu. Jangan-jangan mau ayahmu jadi putra mahkota. Meski bereinkarnasi, tak lupa singgasana kaisar. Sayangnya dia perempuan. Kalau bukan, tak apa kalau aku menurunkan putra mahkota sekarang. Paduka, sepertinya langit mau hujan. Mari masuk dan berteduh. Sekalian menyelidiki maksud hati mendiang kaisar. Aku ingin lihat siapa yang berani memberontak. Kenapa istana Liuhua begitu sederhana? Paduka, seller ini suka yang sederhana dan anggun, jadi tak banyak dekorasi. Ang gusto lang ng mga iyon ay payak na ayos. Hindi naman siya paborito, mga mapanghusgang tao ang mga alilang iyon. Maganda nga ang payak, pero kailangan pa rin may mga dapat mayroon. Iparating ang utos ko, si Liu Bin ay mabuti, mabait, at mahusay magpalaki ng anak. Simula ngayon, itaas siya bilang kongkubina, pagkalooban ng titulong Shu at pabahayin sa palasyong Zaoyang. Bigyan ng 1,000 pirasong satin, 100 leang na ginto, at 100 kahon ng alahas. Salamat sa habag ng emperador. Ay, hindi na kailangang lumuhod. Ay naku, niloloko mo ba ako? Ang lapit ng palasyong Zaoyang sa Little Cutie, paano pa ako tatakas? Alam na ang oras ng kamatayan ko, pero hindi tumulong ang dating emperador. Iniisip pa akong iwan at tumakas. Ama ka ba talaga? Patay na. Dahil lilipat na si Itay, kami na ni nanay ang mag-aayos ng gamit para hindi ka maabala sa pamamahal. Yunukosu, abala ba sa trabaho si Itay? Bumabalik sa prinsesa. May ilan lang na memorials, tapos na, nag-iba na rin yata ang ay. Zip ka o. Ayos lang, napunta ako rito ngayon para makasama kayo ng mas matagal. Tungkol sa paglipat, ipaubayan na lang kay Sushan. Opo. Ile, gusto mo akong paalisin? Walang mangyayari. Anong nangyayari? Hindi na pumunta rito sa Lihua Palace ang Little Cutie na ito ng ilang taon. Bakit ayaw nang umalis? Hindi kaya napansin niya ang ganda ni nanay, naakit sa kagandahan at gusto niya si nanay. Mukhang kailangan kitang isakripisyo ng kaunti. Ano bang iniisip ng dating emperador? Sa araw-araw ko, abala ako sa mga usaping pampamahalaan. Ngayon lang ako biglang naalala ang panahong magkasama kami ng dating emperador bilang hostage. Bagamat mahirap, mapagmahal ang ama't anak at masaya at maginhawa. Kaya gusto kong makasama kayo. Yuer, hindi mo ba kami tatanggapin? Paano naman? Gustong-gusto ni Yuer na kasama si ama. Pinaglalaruan mo ba ang tanga? Halatang isang kainan lang, walang kasunod. Kung hindi ka nakipag-agawan sa mga aso mong kapatid sa pagkain ng dog food o sa gatas ni Dahuang, matagal ka nang namatay sa gutom. Tapos sasabihin mo pang masaya at maginhawa. Ang dating emperador, lagi na lang binabanggit ang dog food. Hindi ba si Dahuang ang dahilan? Pero basta maramdaman mo lang ang paggalang kong anak, baka hindi mo na ako iligtas. Sushan, dalhin mo ang tangerine ng galing Jinnan. Noon, pinakagusto ng dating emperador ang mga tangerinang ito. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapapayag. Tikman mo, Yuer.
Tikman mo, Ur. Grabe, ano na namang kaartehan to ng little cutie. Ang tamis nga. Hindi man lang nag-react ang dating emperador. Ay, ang jade pendant na ito ay regalo sa akin ng dating emperador noong nabubuhay pa siya. Sobra ko itong pinapahalagahan, lagi ko lang itong suot para alalahanin ang mga turo ng dating emperor. Ador. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa'yo. Mahal na emperador, Ze, parang hindi yata tama yan. Na, Itay. Napakahalaga ng pendant na ito, isinusuot mo pa sa katawan mo. Hindi ka ba nasusuklam? Naalala ko itong bagay na ito. Noong pauwi tayo, tumae ang ama mo at nahulog ito roon. Ah, ganun ba? Ako pa ang pinapahamak mo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magiging maamo bilang ama. Huwag kang mahiya, ito ang munting paggalang at tapat kong kalooban. Salamat sa bigay ninyo, Itay. Itatapon ko na lang din ito mamaya. Bakit hindi ka pa umalis? Nagugutom na ako. Dapat suot mo ito palagi, susuriin ko kapag kailan ko gusto. Gabi na rin. Pausapin ko ang kusina ng palasyo na magdala ng mga ulam. Tikman mo nang mabuti. Ur, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba swak sa panlasa mo? Mga putahe ito na pinakagusto noon ng dating emperador. Hindi po, Itay. Hindi pa naman ako gaanong gutom. Ur, lumalaki ka pa. Sa mahalagang pagkakataon, kumain ka ng mas marami. Ang dating emperador, iniisip pa rin tumakas. Ur, tikman mo na. Ano ba ang gagawin ko? Nilagyan ng dahan-dahang lason ang pagkain ni Little Cutie. Kapag kinain niya, mamamatay siya. Mahal na emperador. Doktor, awagin ang doktor. Mahal na emperador, kamahalan. Doktor, awagin ang doktor. Bakit maaga ang pagkalason? Ang hayop na to, ipinapahamak ang ama. Kung mamamatay siya dito sa Lihua Palace, kami ang mapaparatangan. Nanay, alis na tayo agad, kundi tayo pa ang magdadala ng sisi. Ur, ano nang sinasabi mo? Mahal kong nanay, nagkalaso na siya at namatay na. Kung hindi tayo aalis ngayon, siguradong patay tayo. Walang problema. Naguluhan lang ako sa trabaho at nakagat ko ang dila ko. Yang mulia, urusan negara si penting apapun, tetap harus menjaga kesehatan. Ako tadi ketakutan si Tenggah mati, kukiratakan lihat matahari esok lagi. Ayah, lokok ini sudah kenadara, tak bisa dimakan lagi. Kalau begitu kau ba masakan ibu, sepat singkirkan benda ini. Ako tak mau ikut mati dirakon. Tidak, aku tiba-tiba ingat masih ada urusan istana yang harus diurus, jadi aku pulang dulu. Yang Mulia, di tubuh Anda ada racun kronis bernama Yinyuesan. Untung ditemukan tepat waktu. Kalau tidak racun itu akan segera menyerang organ dalam, dan nyawa N. A bisa terancam kapan saja. Jadi ini yang dikatakan Mendiang Kaisar, penyebab kematian saya. Bisa disembuhkan. Asal setiap hari mandi obat dan akupunktur, akan segera teratasi. Kalau bukan karena peringatan Mendiang Kaisar, aku pasti sudah mati. Siapa berani merakuniku, Sushan? Hamba diizini. Selidiki untukku. Hamba gagal menjalankan tugas, mohon Yang Mulia menghukum. Selir Agung Zuang benar-benar gila. Ding Xiang, apa kau percaya ada hukuman dari langit di dunia ini? En bas tidak tahu. Permaisuri merasa mungkin ada. Sepertinya manusia memang harus menuruti kehendak langit. Ding Xiang, kau telah memberi nasihat pada Selir Agung Zhuang selama bertahun-tahun, berbuat kejahatan, dan tanpa henti. Maka permaisuri akan bertindak etis nama langit, dan menyatukan hukuman mati padamu. Yang Mulia, hamba hanya menjalankan perintah Anda. Yang Mulia, ampuni hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, pihak Liu. Seleng altar langit den kuil liluhur, siapa panden di mana pan boleh tidak belutut.
Bahkan putra mahkota permaisuri pun tak mendapat perlakuan seperti ini. Yang Mulia benar-benar sangat memanjakan si imut besar dan si imut kecil. Benar, tak ada siapapun di istana yang mendapat perlakuan seperti itu. Pergilah. Bek. Tunggu, kau bantu permaisuri. Hamba akan pergi sekarang. Seorang pelayan penggantin, tak lama langsung jadi selir sha. Liu Shi, oh Liu Shi, kau memang si imut kecil permaisuri. Salahmu hanya karena rahasia masa lalu itu, dan kau satu-satunya saksi yang tahu. Tak bisa ditunda lagi, sudah hari ketiga. Hari ini harus lihat root kabur di istana. Ibu, ako perjumain dulu Putri. Belum makan, jangan lari terlalu jauh. Ingat pulang untuk makan siyang. Selesai sudah. Kenapa kalian ikutin ako? Putri, makalah pelan-pelan. Permaisuri menyuruh hamba mengawasi Anda. Akan kubuang kalian sekarang. Jangan harap bisa menggangguin ka anak kaburko. Ayah, Putri ke-9, putri ke-9, putri ke-9. kalian masih mau menjaga ko. Desar si Kesil. Putri ke-9. Zikaw. Pangeran, bikin ako kaget. Anak Kesil puntak bersuara. Kakak 3. Jadi ini bocah liar yang dilahirkan pelayan itu. Karena dia, ayah membuang ibumu ke istana dingin. Itulah dia. Mau atau tidak? Sudahlah. Kalau ayah menemukan kita, kita bakal tamat. Cekat APA. Dia memang putri, kita juga putri, pangeran. Ayo, beri dia pelajaran. Ibu, anak haram dari pelayan saja. Tak perlu repot begitu. Biarkan para kasimyang. Diam. Berpakaian mewah dan indah. Bagaimana bisa menginjak lumpur di pinggir jalan? Ingat, sebagai penguasa, harus mengendalikan rakyat seperti sapi dan kuda. Apalagi cuma anak haram. Pantaskah aku turun tangan sendiri? Kaya gusto kong tingnan kung ano ba talaga ang pakay ng kanyang kamahalan. Kamahalan, ang mga biktima ng sakuna sa King Shao ay nakarating na sa kabisera. Kung hindi pa ito ayusin, baka magdulot ng gulo. Nagpadala na ako ng mga tagapag-atas para magbigay ng tulong. Bakit lalo pang lumalala ang sakuna? Sagot sa kanyang kamahalan, napakarami ng mga biktima, laganap ang salot, at mahirap talaga kontroli. Ang sitwasyon. Ano na ang gagawin? Kailangan na naman yatang hanapin si Itay, hindi ang opinyon ng dating emperador. Sanay ako sa pagpapalawak ng teritoryo, pero sa pamamahala ng bansa, si dating emperador pa rin. Sushan, sumama ka sa akin, pupunta tayo para makita ang batang si Yor. Lagot na. Hoy mga bata, anong ginagawa ninyo? Ano nasabi mo sa akin? Hindi ba kayo marunong respeto sa nakatanda? Ako ang inyong ika-anim na kapatid na lalaki. Mabuting bata. Bakit pa tayo mag-aksayang salita sa kanya? Ikatlong kuya, ika-anim na kuya, magbugin na natin siya. Ipagiganti si marangal na konsort na Shuang. Herlian Yu, ikaw ang naghahanap nito. Kaya pala ipinapaghiganti si marangal na consort na Zhuang. Pero kilala niyo ba ako at gusto niyo na agad akong bubugin? Ito ang dating emperador. Ang personal na jade pendant na ibinigay sa aking ama ng kanyang kamahalan. Napakapabor pala niya sa kanya ng kanyang kamahalan. May punto ka rin. Kapag nakita ang jade pendant na ito, para na rin nakita ang dating emperador. Sobra naman kayong baliktad, gusto niyong bubugin ako. Nakanganga pa kayo, hindi ba kayo luluhod? Ang apo mo'y nagpapakita ng paggalang sa lolo emperador. May mga masasamang loob talagang gustong saktan ako. Kita mo, nang madali, naayos ko kayong lahat. Ama, nagising na ang dating katalinuhan ni ama. Bumalik na pala kayo, punong emperador. Tapos na. Ama, bumalik na pala kayo, punong emperador. Ama, paano mo nagawang lumuhod kay Yor? Hindi ba yan nakakatawang sobrang paggalang? Tungkod na itong lalaking ito, may lason na ba sa utak kaya nababaliw na? Nadali ako. Siguradong ayaw ni ama na mabunyag ang pagkatao niya. Kamakailan lang, gabi-gabi kong namimiss ang dating emperador.
Nang makita ko ang jade pendant na ito, medyo na-excite ako. Siya naman? Ako rin ay namimiss ang dating emperador. Ay naku, tapos na, wala na ring lunas. Ang kabaliwan ng aming bahay. Kung ganoon, ama, ibalik na lang kaya sa inyo ang jade pendant. Ang asong ito ay medyo may paggalang pa rin sa magulang. Hindi, ang jade pendant na ito ay dapat mapunta kay Yor. Sa wakas ay kinilala na ako ng dating emperador. Inay, pupunta pa ba tayo roon? Umuwi na tayo sa palasyo. Kayong tatlo, anong ginagawa niyo rito? Ama, kami po. Ama, lumabas lang ang anak ninyo para mamasyal, tapos bigla silang tatlo na lumitaw at gustong disit. Linahin ang anak ninyo. Kinailangan ko tuloy ilabas ang jade pendant para sa sarili kong proteksyon. Ano? Nasaktan ka ba? Ama, naglaglag po ako ng buhok sa takot. Ang lakas ng loob niyong mga asong ito. Hindi pa, ama, siya ang nananaira sa amin, hindi pa na kami nakak. Agala. Hindi po, ama, gusto ko lang sanang imbitahan ang ikasyam na kapatid na babae na mamitas ng mga bul. Aklak. Na, siya ang kapatid naming nakatatanda, imposible naming saktan siya. Ay, naputol ang dila ko. Ang galing umarte ng ikatlong ito. Naalala ko, matapos mamatay ang asong iyon, siya ang unang umiiyak na tumawag sa usurpador bilang aamahan. Walang bayag na nilalang. Mukhang hindi pa sapat ang babala sa iyo ng iyong biyenan. Lumapit kayo, iparating ang utos ko, mula ngayon, ang ika-6 na prinsipe at ang ika-7 prinsesa. Ay ikukulong sa kanilang silid at magninilay. Walang pahintulot ko, bawal silang lumabas kahit kalahating hakbang. Ikatlong anak, lumayas ka at bantayan ang libingan ng emperador. Sa loob ng 10 taon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Ama. Kamahalan, Isle. Dahil nagising na ang inyong nakatagong karunungan, huwag ka nang magpanggap na maliit na dalaga sa harap ko at sa harap ko. Grabe, kailan ba ako na-booking? Paano mo nalaman? Ay, bagong nalaman lang ito ng anak niyo, akala ko wala talagang ganoong bagay sa mundo, reincarnasi. On pala talaga. Baliw na naman si Little Cutie. Wala akong kasing tanga na anak. Sige na, aamin na ako, totoong ang reinkarnado ako. Hindi mo naman ako papatayin na parang halimaw, di ba? Mukhang hindi masaya sa akin si Itay, kaya hindi ko pwedeng isiwalat na naririnig ko ang iniisip ni. Kung hindi, magiging crown prince na naman ako. Saan ka naman makakakita ng 40 anyos na crown prince? Hindi po, nagbibiro lang po kayo. Ako, may mahalaga akong itatanong. Ano po iyon? Tungkol sa mga nasalanta sa Kingzhou, nakapagpadala na ako ng mga tauhan para sa relief, pero hindi ko inakala na lalala pa ang sakuna. Nagkalat na ang mga tao, nagsisiksikan na sa kabisera, hindi ako mapakali. Easy, dahil lang yan sa katangahan mo. Mabuting pinuno sa unang kalahati ng buhay, tirano sa ikalawa. Kung mas maaga ka lang sana namatay, may maiiwan ka pang magandang pangalan. Pakituruan mo ako. Kailangan kong ang sawayin ka. Anong klaseng mga tao ang ipinadala mo? Ang gagaling nilang lahat. Kalihim na kagawaran ng pananalapi, kukunin kalahati. Kinatawan ng inspectorate, kalahati ng kalahati. Prefect, kukuha rin ng kalahati ng kalahati ng kalahati. Kalahati araw-araw, di maubos-ubos, no? Sa ganyan, ilan na lang ang mapupunta sa mga nasalanta? Para mo na ring ama ang mga nasalanta, hindi pa mag-aaklas. Deserve. Mga hayop na to. Nangahas pa talagang lokohin ako. Papatayin ko silang lahat. Ikaw ang hayop. Nangahas pa sila magkalat ng kaguluhan. Mapahinga muna kayo. Ayusin ko lang ang mga usaping pang-estado. Sige po, Itay. Ingatan niyo rin ang katawan niyo. Kailangan ko nang tumakas agad. Nalaman na ako ni Little Cutie. Bakit pa gustong tumakas ni Itay? Matandang to, akala siguro niya patay na ako. Pero ipapakita ko sa iyong mababawi ko ang lahat. Ipag-utos, si Prinsesa Aning, tapat sa bayan at malasakit sa mamamayan. Simula bukas, pahihintulutan siyang dumalo sa pulong bayan bilang prinsesa. Opo. Lago.
Lumala na naman ang pagkahibang ng kanyang kamahalan. Gusto pa niyang ipasa ang trono sa emperador na retirado. Hindi, bakit pati ako? Lumala rin ang kondisyon ng aking sakit. Nakakainis. Hindi lang ako minamanmana ni Little Cutie, pinapapasok pa niya ako ng alas 8 sa umaga. Sandali, kung alam niyang galing akong ibang panahon, bakit sobrang galang pa rin niya sa akin? Ganito ba kalakas ang pagtanggap niya? Ngayon, ibabalik ko na sa tamang may-ari, ibabalik sa'yo. Itay, bagong nalaman lang din ito ng anak ninyo. Hindi ko inakala na sa mundong ito, talagang may reinkarnasyon pala. Sabi niya, pagising na nakatagong alaala, hindi ba ibig sabihin, hindi ako isang manlalakbay sa oras? Kundi tinuring niya akong reinkarnasyon ng tatay niya. Tapos na ako. Dumating na ang kanyang kamahalan. Nandito rin si Aning. Halika, umakyat ka at bibigyan kita ng upuan. Opo. Hindi ito nirapat. Ay, apo ko, ninuno ko, ang pag-upo sa pulong bayan ay napakalaking karangalan. Easy, hindi nga ako makabangon sa alas 8, tapos ngayon alas 5 pa lang pinapapasok na ako sa hukuman. Dapat kama ang ibigay sa akin. Gusto mo pang ang kama? Pangarap mo lang yon. Ang paglahok sa pulong bayan ay para lang sa tagapagmana ng trono. Siya, isang anak sa utusan at bastard, bagay ba siya roon? O baka pwede ako na lang, anak ng... Ilang beses na kitang tinuruan, nakalimutan mo na naman. Ang mga maruruming trabaho, sa mga nasa ibaba dapat ipinapagawa. Yung mat andang zonamit schwang, gusto rozumuko? Tingnan natin kung may karapat dapat ba siyang maging aso. At yung hamak na aliping babae, ano bang pampamanhid ang ibinuhos niya sa kanyang kamahalan at naga? Wapang labagin ang batas ng buong mundo. Kamahalan, ang siyam na prinsesa ay babae. Ang pakikilahok niya sa pamamahala ay labag sa kaugalian ng ating mga ninuno. Bukod pa roon, naitalaga na ang tagapagmana. Sa ating dinastiya, ang tagapagmana lamang ang maaaring magtalakay ng pamahalaan. Sa palagay ko, ang ibig ng kanyang kamahalan ay nakakasira sa kaayusan ng bansa. Tama ang sinabi ni Ginoong Zuwang, wala namang saysay na papasukin ang prinsesa sa pulong bayan. Lalo na't nakaupo pa habang nasa hukuman. Iyang tagapagmana nga ay walang ganyang pribilehiyo. Tama. Bilisan niyo nang pauwiin si Little Cutie, makakatulog pa ako ulit. May sariling pa siya ang kanyang kamahalan. Ang natural na talino ng siyam na prinsesa ay likas na ipinanganak. Hindi ito may kukumpara sa ibang prinsipe. Hindi na kailangang banggitin pa ito. Pero narinig kong binubugbog daw ng siyam na prinsesa ang mga prinsip sa palasyo, at marami rin siya. Ang masamang ginawa. Sa simula pa lang ng pagpasok niya sa hukuman, amad na ang asal niya at nakakasira ng dangal ng arlikang pamilya. Malamang ay mahina ang disiplina ni Concubine Shu. Sa palagay ko, dapat ahigbitin ang edukasyong etika ng siyam na prinsesa. Parusahan si Concubine Shu. Ang matandang to, tapang mo rin chismisan ako at ang ina ko. Kumain ba ako ng bigas ng pamilya mo, o hinukay ko ba ang libingan ng mga ninuno mo? Ikaw, ang bastos mo. Nakakahiya sa pagiging iskolar. Isa itong hayagang paglapastangan sa hukuman. Nagsasalita lang ako ng patas at ayon sa tama. Hinihiling ko sa kanyang kamahalan na malinaw na siya sa atin ito. Ama na, matagal na rin mula nang maranasan mong kubkubin ng mga matandang ito. Ama, Anong nangyari sa'yo, mahal na hari? Ayon sa inyo, ano ang dapat gawin ko? Parusahan ng mabigat ang ikasyam na prinsesa. Ibalik ang katarungan kay Ginoong Zuwang. Kahit man lang pagpalo muna, sa kapaalisin sa bulwagan ng korte. Ama, sa tingin ko'y tama si Ginoong Zuwang. Ang ikasyam na prinsesa ay walang pakundangan sa kilos at salita. Pero mabuti na lang at bata pa siya, pwede siyang ipaubaya sa ina upang disiplinahin. Tama ang sinabi ng prinsep. Hindi nakaptangtang may tindik na de tagapaman. Sa pagkakataong ito, sumunod lang ako sa Agos at inihatid ko pa ang munting mahal sa piling ng ina. Upang disiplinahin. Matutuwa tiyak ang ina kapag nalaman niya. Itong prinsipe, mahina sa harap ng munting mahal, pero marahas sa harap ko, ha? At ang matandang ito pa, anak pala siya ni Marquis Zuang. Sinisiyasat ng munting mahal ang korupsyon, pero hindi niya siya nahuli, talagang palpak ang trabaho. Ikaw rin, nakikinood ka pa, sige, kapag ang anak ay walang galang, kasalanan ng ama. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagiging mapagaling ng ama at masunuring anak ang
Nakakatawang debosyon ng buong palasyo. Baka gusto nang bumalik ng dating emperador. Pandaraya sa langit. Dakilang senjo ng Fiyuan, emperador ng katapatan at pagiging makadiyos, emperador ng mahabang ba. Ay, pumasok ka sa aking katawan. Bakit niya tinatawag ang titulo ng dating emperador? Ang inyong lingkod ay walang kabutihan, ang anak ay walang paggalang, pati ang apo ay walang paggala. Nang napilitan ng emperador na magpakita ng tunay na anyo at hindi pa ba kayo magbibigay ng upuan kay anyang kamahalan? Anong sabi niya? Kalapastanganan. Kalapastanganan. Mahal na emperador, ang batang ito'y may masamang balak. Dapat siyang pugutan ng ulo. Munting mahal, umalis ka na dyan. Nililinis ng iyong ama ang pamahalaan para sa'yo, tapos hindi mo pa na-appreciate. Ama, kaya pala gusto ninyong tulungan ako. Ang inyong lingkod, bumabati sa dating emperador. Bumabati sa ama, tapos na, nadulas ang dila natin. Anong klaseng asal iyan? Kayong mga taksil na ministro, nang makita ninyo ang dating emperador, bakit hindi kayo yumukod? Talagang sinapian na ng dating emperador ang ikasyam na prinsesa. Parang pamilyar ang eksenang ito, ano? Nagpapangga at nanloloko. Kanyang kamahalan, huwag na huwag kayong magpapaloko sa mga pakanan niya. Paano kung matagal ko nang alam na sinapian siya ng dating emperador? Kaya pala, ito pala ang dahilan kung bakit pinapasali ng kanyang kamahalan ang ikasyam na prinsesa. Sa pamahalaan. Pagbati sa dating emperador. Pagbati sa dating emperador. Mas komportable pa ang sirang trono na to kaysa sofa sa bahay ko. Sofa, ang ibig bang sabihin ng dating emperador ay ang trono ng langit sa langit na kaharian? Impossible. Talagang impossible. Niloko lang kayo ng lahat. Zhuang Weiyong, ako ang nag-angat sa'yo noon, ganyan ka ba bilang Vice Minister of Revenue? Ikayo. Magkamag-anak tayo sa pamamagitan ng kasal, at bagamat ang anak mo'y isang walang hiya at masamang babae, ginawa lang siyang sumunod ng aking anak sa loob ng malamig na palasyo. Ikaw naman, ganito mo ba sinusuklian ang biyaya ng emperador? Ang inyong lingkod ay tapat sa mahal na emperador. Buong pusong naglilingkod hanggang maubos ang lahat. Hindi ka pa rin umaamin? Ginoong Zhuang, sabihin mo nga, bakit ngayong taon ay 3 bahagi na mas mababa ang buwis kaysa oong nakaraang taon? Kailangan pa ba kitang sabihan kung magkano ang kinurakot mo rito? Mahal na emperador, inapi pa AKO, bumaba ang buwis dahil sa mga sakunang naganap. Inyulat ng iba't ibang lugar ang matinding pinsala, kaya naapektuhan ang kita sa buwis. Nangahas ka pang lokohin ang nakakataas, hindi pa malinis ang mga aklat mo sa Ministry of Revenue. Ang taksil na ito, nangangahas pang mangurakot. Mahal na emperador. Zhuang Weiyong, amin ka ba ng kusa, o hahalughugin ko ang mga aklat mo? Kung umamin ka mismo, iisa lang ang papatayin ko. Pero kung ako mismo ang makakita ng ebidensya, pupuksain ko ang 3 angkan mo. Tapos na tayo. Mahal na emperador, ang sala ng lingkod ay dapat parusahan ng kamatayan ng maraming ulit. Halika rito, hilahin siya palabas at lipulin ang 9 na angkan niya. Nakakatakot, talagang ang pinakamalupit na tirano sa kasaysayan. Kapag di nagustuhan ang sinasabi, pumapatay agad at wala pang kahit kaunting tiwala. Ikaw nga. Hindi ko matandaan. Ano nga pangalan mo? Ako, hindi kayo rin matandaan. Hindi, ako si Hao Guozhong. Naging jinshi ako noong 2 taon matapos pumanaw ang dating emperador, kaya hindi ako kilalain. Kay emperador. Hindi matandaan, ha? Buti na lang may paliwanag lahat sa libro. Kung hindi kita matuturuan ng leksyon. Hindi sandali, anong hindi matandaan? Maliwanag na huguzong iyon. Bakit kailangang mag-umaga pa ng pulong ang isang baby? Libro. Dahil ba napag-alaman ng dating emperador ang hinaharap dahil may nabasa siyang libro bago siya muli? Nang isinilang. Siguradong aklat ng langit iyon. Huguzhong, bilang Vice Minister ng Ministry of Public Works, nakipagsabwatan ka kay Zhuang Weiyong. Paulit-ulit na nandaya ng pondo sa ngalan ng paglilinis sa mga tulisan, sinadya mo pang sirain ang mga sandata ng ministeryo at ginamit ang kunwaring pagpapalit ng kagamitan para bulsahin ang pera. Aminado ka ba sa sala mo? Anong klaseng lamesa to, ang tigas? Kapal ng mukhang yumabang ng ganyan. Mahal na emperador, api po ako. Akala mo ba kapag patay na si Zhuang Weiyong, wala nang makapagpapatunay? Ang ninakaw mong salapi ay nakatago sa kabaong sa ilalim ng libingan ng ama mo. Akala mo hindi ko alam? Mahal na emperador, maawa po kayo. Halika rito, hukayin ang libingan ng tatay niya. At ikaw naman, ano nga ba ang ginawa niya?
Mahal na emperador, amin na po ako. Palihim po akong nagpatayo ng bahayalivan. Si Ginoong Zwang at si Ginoong Hu ay mga kasosyo rin. Pero gusto ko lang kumitan ng konati. Wala po akong kinurakot ni isang sentimos mula sa pamahalan. Kaya pala siya ang may-ari niyan. Talagang puno ng talento ang mga tauhan ng ating munting mahal. Ang inutil na ito, hilahin palabas. Ikaw naman ang susunod, mabait kong apo. Lolo, hindi po alam ng apo ninyo noon na nagpakita kayo, na insulto ko po kayo. Patawarin po ninyo ako, Lolo. Anyway, takot ka na ngayon? Hindi ba sinabi mo walang saysay ang mga salita at kilos ko, tamad ang asal, puno ng kasamaan at ikinahihiya ng sambahayan ng Maharlika, kaya dapat patayin agad? Lolo, hindi po ako nagsabi ng ganoon karami. Hindi ka pa umaamin? Nagkamali po ako, karapat-dapat po akong mamatay. Maliit pa rin ang isip ng dating emperador. Sige na nga, ituring na lang natin aral para sa prinsip. Hindi pala kasing galing si munting mahal. Ni ibinaba pa niya ang espada sa ganitong oras. Ang prinsipe man, apo mo pa rin siya. Ang emperador, anak mo pa rin siya, at siya pa ang magiging tagapagmana. Imposibleng mapatay mo siya. Ang prinsipe na ito, parang hindi anak ni munting mahal. Ano? Kung tama ang alala ko. Tapos na. Noong araw, para makaakyat sa pwesto, nilunod ng Empress ang sarili niyang bagong silang na anak na babae, tapos ang anak ng kapatid niya ang ipinalit bilang prinsipe. Ang mga asawa ni munting mahal, ang bawat isa ay matindi rin. Pinalaki ko ng mahigit 10 taon ng prinsipe, tapos anak lang pala siya ng iba. Kaya pala gustong tumakas noon ng dating emperador. Halos ako na ang maging salarin na personal na nag-abot ng kaharian sa ibang angkan. Papatayin kita, suwain na anak. Hindi po maaari. Mekanaan. Ama. Gusto ko lang takutin ang prinsipe. Hindi naman siguro talaga siya papatayin ni munting mahal. Napakasunod-sunuran niya ba talaga? Ang prinsipe po ay nagsisina. Pakiusap po, patawarin siya ng kanyang kamahalan. Kamakawan, ang malit na pao ay mas mabuti ka sa malakas na pao. Tumakas na po kayo. Kamahalan, pakamasin po ninyo ang galit. Kailangan kumalma ako. Kung papatayin ko ang prinsipe sa gitna ng korte, hindi ko maipapaliwanag sa buong mundo. Kapag nabunyag ang eskandalo, tatawanan lang ako ng lahat. Mukhang talagang uhaw sa pagpatay si munting mahal. Sige, aaminin ko na. Kapag nainis ko pa siya, ang liit pa naman ng braso at binti ko, hindi iyon kakayanin sa hiwa. Pumunta si Taishang Laojon para makipagpalitan ng kaalaman sa alchemy sa akin. Mag-ingat kayo. Nasaan ito? Bakit ako napaupo rito? Mga Ginoo, bakit ninyo ako tinititigan? Hindi ba magdaraos ng pulong? Magsimula na tayo. Pagod na ako ngayon, itigil na ang sesyon. Aba, tapos na ang pagdalo sa korte. Oras na para mag-out. Anin. Sumama ka sa akin sa Imperial Study. Patay na. Bakit nakasimangot ang cute? Dahil ba sobra akong nagpakasaya kanina at nabuking ako? Impossible yon. Noong una kong buhay, kilalang extra ako sa short dramas. Pinupuri pa ako ng mga gwapo't magagandang tao sa Honggo. Ano nang pinagsasasabi ng dating hari? Nagising ba ang dating talino niya at nasira ang utak niya? Ama, nandyan ka pa ba? Sabi ko na nga ba, magaling talaga akong umarte. Pero ayokong maging ama ulit ng cute na to. Kapag kumapit siya sa akin, wala na akong takas. Ama, ang sakit ng ulo ko. Sino ang tinatawag mo? Gusto palang umarte ng dating emperador bilang ako. Buti na lang hindi ko sinabi na naririnig ko ang boses ng isip niya. Kung arte ka bilang ako, tatawagin mo akong ama. Ikaw ang may gusto nito. Ayos lang. Akala mo ba hindi ko na malalamang magsalita ka? Tanong ko sa'yo, ano nang tingin mo sa koronang prinsipe? Wala siyang pagkalalaki dahil sa pagpapalaki ng tiyahin niyang emperatris. Lihim pa siyang nakikipag-ugnayan sa isang magandang maliit na eunuko. Mabuti naman si Kuya Prinsipe. Siguradong magiging mahusay siyang pinuno tulad mo, Ama.
Alam ko nang iba ang sinasabi ng bibig mo sa nasa puso mo. Pero malakas ang angkan ng Emperatrice. Kapag basta-basta nating pinatalsik ang koronang prinsipe, baka may magulo pang mangyari. Mahal na emperador, humihingi po ng audiensya ang Emperatrice. Tamang-tama ang dating. Papasukin mo siya. Patay. Nandito rin si Prinsesa Aning. Bumabati si UR sa Emperatrice. Tumutulong si Aning sa akin sa pagrepaso ng mga petisyon. Emperatrice, bakit ka na parito? Kahit malupit at tuso ang Emperatrice, maganda naman ang katawan niya. Talagang pinagpala si Cute. Walang galang sa edad. Mahal na Emperador, nabalitaan ko po na si JR ay nakasagasa sa inyo sa korte ngayon. Ako po ang may pagkukulang sa pagdidisiplina sa anak ko, kaya napasama niya kayo. Kaya pumunta po ako para humingi ng tawad. May kasalanan ka talaga. Bilang tagapagmana, makasarili at makitid ang isip ng koronang prinsipe, wala siyang dangal. Ganito mo ba siya palaging pinalalaki? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sana po ay patawarin ninyo si JR at bigyan siya ng pagkakataong magbago. Akala ko may alam ang Cute. Sabi ko na nga ba, hanggang mamatay siya, niloloko pa rin siya ng Emperatrice. Dahil alam mo na ang mali mo, bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Pero kapag hindi pa rin siya nagbago, huwag mong sisihin ang kalupitan ko. Tatandaan ko po ang mga aral ng Emperador. Pagbalik namin, hihigpitan ko ang pagdidisiplina kay JR at hindi na po kayo alalahanin. Emperatrice, 3 taon nang nagbabantay sa hangganan ang iyong ama at kapatid. Panahon na ring makauwi sila at makapiling ang pamilya. Talaga po? Salamat po sa kagandahang loob ng Emperador para sa aking ama at kapatid. Kung wala ka nang gagawin, umalis ka na. Turuan mong mabuti ang koronang prinsipe at huwag mo na akong bigin. Opo. Kailan pa pinabalik ni Cute si Uruguay Ulaksyo? Lumihis na ang takbo ng kwento. Kapag may hindi normal, may masamang espiritong kumikilos. Ikaw ang masamang espiritu. Pinayagan pa ng Emperador si Helen yun na magbasa ng mga kautusan sa Imperial Study. Espesyal na pribilehiyo, yun na wala kahit ang koronang prinsip. Ang babaeng ito, nagawa pang mapasok ang dating Emperador. Liu Shi, binigyan ko na kayo ng ina't anak mo ng pagkakataon. Pero sa halip na magpakumbaba, naglalaro pa kayo ng kalokohan. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino ang makapagliligtas sa inyo. Patay. Mahal na madam, may mga bagong alilang babae sa palasyo. Pinili ko po ang ilang matatalino at dinala sila rito para sa inyo. Salamat sa pagod, punong inukotsen. Basta po nasisyahan kayo, alis na po ako. Nay, nakabalik na ako. Bumalik ka na pala, UR. Bakit ang tagal mo? Hindi naman yan, Nay. Ano ng trabaho nila? Sila ang mga bagong dating na ipinadala ng kawanihan ng mga gawain sa loob. Dahil nakabalik ka na, pumili ka ng isa na gusto mo para maglingkod sa'yo. Ayos, ang taong ito ay kakaiba. Miss, ano ang pangalan mo? Ang alilang ito ay si Keo. Inay, siya ang gusto ko. Sige, susundin kita. Bakit tila hindi maganda ang mukha ng Emperatrice na inang? Halika, tingnan mo ito. Eos maglaro ka na lang magisa. Nagpakita ang espiritu ng dating emperador at bumalik sa kabisera si Ulagi at Ulaksyong. May kakaiba sa dalawang bagay na ito. Hindi kailangang mag-alala ang Emperatrice na inang. Patay na ang dating emperador sa loob ng maraming taon. Huwag nang sabihing nagpakita ang kanyang espiritu. Kahit bukayin pa siya, hindi nito mapipigilan ang plano natin. Tungkol naman sa pamilyang Ula, ilang kasamahan lang ang isinama nila pabalik sa kabisera. Wala sila. Ang dapat katakutan. Hindi dapat magkampante. Uwi na tayo agad sa palasyo. Bakit kailangan pang magmadali ng ganito ang Emperatrice na inang? Ngayong gabi ay kailangan pa rin nating. Maghintay hanggang huli. Ilang araw na lang ang natitira. Kung hindi pa ako makatakas sa palasyo, kailangang samahan namin ni Ina isalibing ang munting Cute. Kayu, may mali talaga kay Kayu na ito.
Kamahalan, uminom po kayo ng tubig. Nahirapan ka. Ipatong mo na lang sa mesa. Kamahalan, naibuhos ko na. Inumin mo na habang mainit pa. Inay, huwag mong inumin. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Hindi maintindihan ng alilang ito ang ibig sabihin ng prinsesa. Hindi mo maintindihan? Kitang-kita kung pinupunasan mo ng panyo ang tasa ng tsaan ni inay. Ito ay bulutong. Patay na. Bulutong ito. Kamahalan, maawa po kayo. Prinsesa, maawa po kayo. Hindi sinasadya ng alilang ito. Ang tigas ng ulo mo, ha? Pagkarinig ko lang na may epidemya sa mga biktima ng kalamidad, lumitaw ka na. Agad akong magsusumbong sa emperador. Siya pa naman ang pinakamahilig pumatay ng buong angkan. Si Aling Yijan ang nag-utos sa alilang ito na gawin to. Kung hindi ito gagawin ng alilang ito, mamamatay ang mga magulang at kuya niya. Si Eugen. Siya ba ang personal na alila ng reyna? Bakit? Bakit kailangan talagang ipahamak kaming mag-ina sa kamatayan? Talagang hindi lugar ng tao ang harem na ito. Alam mo ba na ang pananakit sa mga kongkubina sa palasyo at sa mga supling ng maharlika ay parusang amatayan? Napilitan lang po ako. Patawarin po ninyo ako ng kamahalan at ng prinsesa. Hindi na po ako maglalakas loob muli. Mukhang magandang pagkakataon ito para makatakas. Mas mabuting gamitin na lang natin ito para magkunwaring may sakit. Mabibigyan kita ng pagkakataong makabawi sa iyong sala. Hanggat mapapatawad ako ng prinsesa at ng kamahalan at iligtas ang buhay ng alilang ito, handa ako magdaan sa apoy at tubig para sa inyo. Hindi na kailangan ang pagdaan sa apoy at tubig. Kailangan mo lang ikalat ang balitang nahawa kami ni inay ng bulutong. Patay na. Kamahalan. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Katatapos lang magulat ni Keyo. Si Liu Shi at ang batang iyon ay nagkabulutong. Magaling ang ginawa mo. Ipasa ang utos ng aking bibig. Para maiwasang kumalat ang bulutong mula sa palasyong Zaoyang, agad. Naikandado ang palasyong Zaoyang. Linisin mo ng maayos. Naunawaan na alilang ito. Sa utos ng kanyang kamahalan na emperatris, ang mga tao sa palasyong Zaoyang ay dinapuan ng buluton. Upang pigilan ang pagkalat nito mula sa palasyong Zaoyang, simulang gayon ay isasara ang palasyong Zi. Ang ibig sabihin na emperatris ay ayaw niyang makita na may makakalabas pang buhay mula rito. Naintindihan MOBI. Naunawang na linggo. Sunog. Nasusunog ang palasyong Zaoyang. Sino? Nasusunog ang palasyong Zaoyang. Patay na. Sunog. Nasusunog ang palasyong Zaoyang. Sunog. Nasusunog ang palasyong Zaoyang. Dating emperador, bilisan nyo, magpadala ng mga tao para apulahin ang apoy. Sunog. Nasusunog ang palasyo Engis Zaoyang. Tawagin nyo ang mga tao para apulahin ang apoy. Bilis, bakit hindi pa nyo sinasagip ang apoy? Mahal na hari, ang mga tao sa palasyo ng Zaoyang ay tinamaan ng bulutong. At si Shufi at si Prinsesa Aning. Si Shufi na kapatid at si Prinsesa Aning ang tinamaan ng bulutong. Napakalakas makahawa nito. Kapag kumalat sa palasyo, hindi matatawaran ang magiging kapahamakan. Mahal na hari, ginawa ko ito para sa kapakanan na nakararami. Kaya ikaw ang nag-ayos ng sunog para sunugin sina Shufi at Prinsesa Aning. Emperatrice, ang lakas ng loob mo. Mahal na hari, patabat po. Ginawa ko rin ito para sa kaligtasan ng harem. Ama, kung may mangyari pa sa kanila, ikaw ang sisihin ko. Ganito pala kadalaking pag-alala ng mahal na hari sa magandang babae at sa munting magandang babae. Mahal na hari, delikado ang apoy sa palasyo ng Zaoyang. Huwag na huwag po kayong pupunta. Mahal na hari, ingatan ninyo ang kalusugan. Lumayas kayo. Sino mang harang sa akin, puputulan ko ng ulo. Ama, nandito na si Little Cutie para iligtas ka. Totoo bang susugod siya roon? Kung gayon, kailangan ko nang tumakbo agad. Kung hindi, ako pa ang maunang isama sa libing niya. Walang problema ang dating emperador.
Gusto lang niyang iwan ako at samantalahin ang pagkakataon. Mahal na hari, ikaw ay sagadong katauhan. Huwag mong hayaang masaktan ang iyong katawan dahil sa bagay na ito. Kung may masama mang mangyari sa iyo, magugulo ang buong mundo. Mahal na hari, pag-isipan ninyo itong mabuti. Tama ang sinabi ng Emperatrice. Nagkabulutong sina Shufi at Prinsesa Aning, kaya yon ang kapalaran nila. Mukhang hindi gaanong iniintindi ng mahal na hari ang mag-inang iyon. Mahal na hari, kung ganyan ang pag-isip ninyo, malaking kapalaran ito para sa mundo. Kawawa lang sina kapatid Shufi at Prinsesa Aning. Ako na ang mag-aayos ng maayos ng kanilang mga huling gawain. Siya na ang bahala sa bagay na ito, Emperatrice. Nga pala, nakabalik na sa kabisera sina General Wulagu at Wulaksyong. Bukas, isama ninyo ang prinsipe para magsama-sama kayo. Nagpapasalamat po ako sa napakalaking biyaya ng mahal na. Bukas, ako na ang magpapauwi sa buong pamilya nyo para magsama-sama ng tuluyan. Tapos na, tapos na. Aalis talaga tayo rito. Hindi ba manghihinayang si nanay? Sa palasyo na ito, may lihim na intriga at panlilin lang. Kapag nagkamali ka, pwede kang malugmok ng lubusan. Kung mananatili tayo, mamamatay lang tayo kalaunan. Kung hindi pa tayo papatayin ng Emperatrice, wala sana akong pagkakataong tumakas. Kung hindi pa tayo aalis ngayon, ako na talaga ang maiiwang kasama sa libing. Hindi ko akalaing bata ka pa, pero napag-aralan mo na ang panganib ng palasyo. Tama ka. Pero ito ay palasyo ng imperyo. Kapag nalaman nilang palihim tayong tumakas, malaking kasalanan iyon. Ngayon, iniisip ng lahat na namatay na tayo sa apoy. Kapag nalaman nilang buhay tayo, hindi rin tayo palalampasin ng Emperatrice. Sige, susundin kita, nanay. Basta makaalis lang tayo, sasama ako sa'yo. Pero napakahigpit ng bantay sa palasyong ito. Kaya ko yan. May paraan ako para makalabas ng palasyo, pero kailangan munang magtiis ni nanay at dumaan sa butas ng aso. Basta makaalis lang tayo sa paghihirap at mamuhay ng payapa kasama si Yor, wala nang saysayang. Pagtitiis na yan. Nanay, dito na. Ako muna ang daraan, sundan mo lang ako. Talagang ka siya ang tao sa butas ng aso na ito. Kailangan kong bumalik at iulat ito sa ama. Saan ba tayo pupunta? Napakaganda ng liwanag ng buwan ngayong gabi. Lumabas lang tayo at tingnan natin. Tapos na. Sige na, sabihin mo. Kaninong ideya ito? Patawad, mahal na hari. Kasalanan ko lahat. Ako ang gustong maglabas kay Yor ng palasyo. Hay, ang planong walang butas, paano pa ito nadiskubre? Ah, ikaw pala. Sige, umamin ka ng totoo, bakit ka tumakas? Siyempre, ayokong maiwan dito para makasama sa libing mo. Tiyak na may palihim na nagbabantay sa akin si Little Cutie. Nakakainis, hindi naman ako ang ama mo. Yung pagtakbo mo kapag may panganib na walang pakialam sa anak mo, pareho lang noong tumakas ka no? On mula sa bansang kalaban. Sinasabi mo pang hindi ako ang ama mo. Patawad po. Ama, may gustong manakit sa akin at sa ina ko sa palasyo. Para mabuhay, napilitan kaming magbalat sibuyas at tumakas. Sige na nga. Dahil hindi na makaalis, wag na akong sisihin ng Emperatrice. Gaganti ako sa mga may utang sa akin. Ang Emperatrice ang gustong manakit sa inyo. Bakit ba sumagot agad ang cute na bata? Palihim na ipinadala ng Emperatrice ang isang alilang may bulutong para mahawa kami ng ina ko, tapos sinindihan pa ang palasyong sa Oyang. Talagang maingat ang plano. Paano nalaman ng cute na bata? Kahit hindi ka magsalita, mahuhulaan ko rin. Narinig ko na ang bulutong sa palasyong Zaoyang ay nagkalat mula sa isang alila at ang mga alilala. Harem ay hawak ng Emperatrice. Kaya siguro, sinadya niya itong ayusin para mahawahan kayo ng sabay, tapos sa pamamagitan nito ay sunugin at patayin kayo. Ay nako, ang cute na bata, nag-isip na. Tapos na. Walang bagay o tao ang makakataka sa mga mata ni Zen. Hindi nga talaga mapapantayan ang ama, tunay na dakilang emperador. Napakatalino nga. Ilang araw na lang at mamamatay na, nagyayabang ka pa rin dito.
Kung hindi ko lang natuklasang may problema kay Kaiyu at nakapaghanda ng maaga, ang tanging makik. Ita ng mga matang aso mo ay 2 bangkay. Pero bakit hindi niyo agad sinabi kay Zen? Sa palasyo, wala bang sinuman na mahalaga pa sa inyo? Kung gusto ninyong magkunwaring patay para makatakas, alam ba ninyo na kung hindi ko kayo nakita sa gitna ng mga tao kahit nakadisgise, matagal na akong tumakbo papasok sa apoy na yon. Lumayas kayo. Sino mang haharang kay Zen, puputulan ko ng ulo. Patay na, patay na. May kaunting pagkaantig ako, hindi pwede to. Xiao Yueyu, kailangan mong maging baby na walang damdamin. Sige na nga, hindi pa alam ng dating emperador na nabaliktad ko na ang tiyak na kamatayan. Bakit ko pa siya pagbubuntungan? Mahal na emperador, bata pa si Yuer at wala pa siyang alam. Lahat ng ito ay ideya ng iyong alipin. Naway huwag ninyo pong sisihin si Yuer. Bata pa raw siya. Matalino na yan. Sige na. Mabuti na lang at ligtas ang mga tao. Tungkol naman sa Emperatrice, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Napakamasinop ng isip ng Emperatrice. Kung siya rin ang naglagay ng lason sa akin, siya rin kaya ang may gawa nito. Salamat po, mahal na emperador. Ay talagang lugi kami. Hindi nakatakas ang mga tao, nasunog pa ang palasyong Zaoyang. Ayoko nang tumira sa lugar na wasak ng sunog. Hindi na pwedeng tumira sa palasyong Zaoyang. Lumipat muna kayo sa palasyong Chonghua. Maraming salamat po, mahal na emperador. Kung hindi lang mag-aalsa ang kontrabida makalipas ang ilang araw, maging paboritong prinsesa lang eh. Ana ako, minsan-minsan pangang parang dating emperador, madali rin pala ang buhay ko. Nakakainis. Sasabihin ko ba kay Little Cute na may mag-aalsa sa loob ng ilang araw para makapag-ingat siya? Hindi na mapigilan ng dating emperador. Sige na nga. Malalim na ang laso ng gunggong na yan, wala nang pag-asa. Ipagpapasawalang bahala ko na lang ang gana kong tumulong at igagalang ko na lang ang kapalaran ng Ba? Ama, huwag kang laging abala sa mga gawain ng estado. Maikli lang ang buhay. Matutong magsaya sa tamang oras. Kumain ka kapag dapat kumain, uminom ka kapag dapat uminom. Kung may mga hiling ka pang hindi nagagawa, subukan mo nang gawin. Matandang yan, kampante ka pa talagang mamamatay ako. Papakita ko sa iyo ng maigi ang aking mga paraan. May itatanong ako sa iyo. Ikaw na emperador, araw-araw nagtatanong sa isang 7 taong gulang na bata. Hay, kung wala ako, bubuhong tuluyan ang kahariang ito. Walang hiya ang matandang yan. Ano po ang itatanong ng ama? Ang alilang iyon, malinaw na may bulutong. Pero bakit kayo ng ina mo ay walang kahit anong sakit? Bakit pa nga ba? Siyempre, dahil gumaling ko ang bulutong ni Keiyu. Sad sa ama, nabasa ko noon sa isang sinaunang aklat na ang bakuna ng bakuna sa baka ay pwedeng mutin ang bulutong kaya sinubukan ko sa alilang iyon. Ay, talagang umepekto. Sinaunang aklat? Kung may ganyang aklat talaga, matagal nang nawala ang bulutong. Siguradong dala lang niya ang mahikang natutunan niya sa kabilang buhay at ayaw lang sabihin sa akin. Nang tapat. Pwede bang ipalaganap ang paraang ito? Kung maililigtas na ang mga mamamayang nagkabulutong. Siyempre pwede. Mahal na emperador, nakita ko mismo na ginamit ni Yuer ang bakuna ng baka para pagalingin ang bulutong ni Keiyu. Baka pwedeng isulong ang paraang ito. Hindi muna. Maghanap pa tayo ng ilang may bulutong para matest ito at matiyak na sigurado. Talagang mainat ang isip ng emperador. Kung wala na kayong ibang gagawin, umuwi na kayo at magpahinga ng maaga. Alam po, mahal na emperador. Lumang lingkod, ang abang lingkod ay bumabati sa Emperatrice at sa prinsip tagapagmana. Ama, kakapatid, nasa loob tayo ng bahay, hindi kailangang masyadong formal. Inang Reyna, kailangan pa ring sundin ang mga kaugalian. Halika, ipagtimpla sila ng sa. Halika, ipagtimpla ng sa. Masaap na't sa. Inang Reyna, si Lady Liu ngayon ay naging Shufei. Kaya-kaya niyang sabihin ang nangyari noon?
Hindi kailangang mag-alala, kapatid. Napag-ayos na ni Bienan ang kay Liu. Kaya pala kagabi, ang apoy sagong ng Zaoyang. Naniniwala lang ako na may 3 tao na hindi magsasalita. Mabuti kung ganoon. Wala nang makakapigil pa sa pag-akyat ng prinsip sa trono. Mahal na emperador, iniulat ng bantay na ang pamilya ni General Wula ay nagkasakit ng bulutong. Ang inang Rina at ang prinsip ay bumisita sa kanila, at sa kasamaang palad, nahawa rin sila. Ibigay ang utos ko, agad na ikandado at ihiwalay ang pamilya ni General Wula. Pati ang inang Rina at ang prinsip ay ihiwalay din. Opo. Inang Reyna, gusto kong malaman mo kung ano ang ibig sabihin gumanti sa paraang ginawa sa'yo. Tapos na. Sa simula ng tao, mabuti ang likas na pagkatao. Sa simula ng tao, mabuti ang likas na pagkatao, araw-araw parang batang pinupush sa pag-aaral, kaila. Ngan pang mag-court at mag-aral, wala nang oras tumakas, hindi ba ganyan lang din ang buhay ng mga G? Ang paslupang 900 at 76, hindi ba buhay rin ang buhay ng mga batang pinepressure? Ang gusto ko lang ay bantayan ka ng mabuti. Dumating ang emperador. Ama, bakit ba laging umiikot-ikot sa harap ko ang cute na to? Naiinis ako, ayokong makita siya. Ang lakas ng loob mong sabihin nakakainis ako. Sisihin mo na lang na isinilang kang anak kong babae sa susunod mong buhay. Ngayon ay lalabas ako ng palasyo. Yuer, nais mo bang sumama sa akin? Lalabas ng palasyo. May pagkakataon na pala akong tumakas. Pagdating ng oras, sasabihin kong naiihi ako, gusto kong umihi. Hindi ako naniniwalang hindi ako papayagan ni Little Cutie. Halika, halika, halika. Ama, pwede bang isama si Mama sa paglabas ng palasyo? Sobrang tuso mo. Shufi, hindi ka pwedeng sumama. May isang opisyal sa hukuman na may bulutong. Gusto kong puntahan mo siya. Alam ko na, hindi pwedeng mabait ng ganoon si Little Cutie. Hinintay niya lang ako rito. Dumating ang emperador. Ang iyong abang klingkot. Nagpupugay sa inyong kamahalan. Ikaw pala. Mukhang ayos lang si Prinsesa Aning. Hindi lang ako ang ayos, pati ang nanay ko ay ayos din. Pero ikaw, may problema ka na. Nagkabulutong ka, pati buong pamilya mo. Ito ang tawag na ikot ng tadhana. Buti na lang may biyaya at proteksyon ng ama, kaya nakaligtas kami ng nanay ko. Mabuti naman kung gayon. Ako at ang iyong ina ay magkasama noon bilang amo at alila, kaya natural na gusto ko ring ligtas ka. Liu Shi, hindi ko inakalanggan noon kalakas ang buhay ninyong mag-ina. Mahal na emperador, huwag kayong lalapit. Lahat kami ay may bulutong. Dahil dito talaga ako pumunta. Mahal na emperador, ano po ang ibig sabihin niyan? Mahal na emperador, ano po ang ibig sabihin niyan? Medyo bihasa si Yuer sa pagpapagamot ng bulutong, kaya dinala ko siya rito ngayon para gamutin kay. Oh, Kung alam ko lang na ililigtas ang Reyna, kahit patayin ako ay hindi ako pupunta. Ang self-proclaimed cute na to, ginawa pang sabay akong madamay. Sa halip na gamitin ang pagkakataon para alisin ang peking prinsipe, gusto pang magligtas ng tao. Karapat dapat lang na matagal ka nang napagkamalang ama. may plano ako. Mahal na emperador, huwag po kayong magbiro sa aming pamilya. Bata pa si Aning, paano niya malalaman ang paggamot sa bulutong? Hindi ka ba naniniwala kay Aning o hindi ka naniniwala sa akin? Hindi po ganoon ang ibig ko. Si Prinsesa Aning at ang kanyang ina noon ay nagkabulutong din. Si Yuer ang nagpagaling sa kanila. Pati ba ang kahaliling anak na ito ay marunong magpagamot ng bulutong? Inang Reyna, nabasa ko po sa isang sinaunang aklat na ang pagbabakuna ay makakapagpagaling ng buluto. Ito ang bakunang itinuro ko. Prinsesa Aning, kung talagang mapapagaling mo kami, ang aming pamilya, pagbalik ko ay tiyak na gaga. Hindi palaan kita ng malaki. Dinala ko si Prinsesa Aning rito, kaya natural na may sapat akong tiwala. Pero matanda na ang general. Baka mas mabuting samantalahin na ang pagkakataong ito para magpagaling, magretiro sa serbisyo, atin. Amuhay ng payapa sa inyong bayan. Kaya pala gusto ng cute na to na bawiin ang kapangyarihang militar.
Hindi pa siya gaanong tanga. Ang aking teknik sa pamumuno ay matagal nang nahigitan ng mas mahusay na bersyon, hindi bagos. To ng batikang general. Hindi sa ayaw ng matandang lingkod, sadyang. Kamahalan, bagaman matanda na ang ama ko, ang mga usaping militar ay pinangangasiwaan ng aking kuya. Tiyak na hindi niya bibigin ang kamahalan. Alam ko ang lakas ni Wulaxyong, pero may iba pa akong plano, mas mahalagang tungkulin ang ibibigay ko sa kanya. Sa mga nagdaang taon, lalong lumaki ang ambisyon ng mga nanman. Si Wulaxyong ay nagbantay sa hangganan sa loob ng 3 taon at may karanasan sa paglaban sa mga nanman. Kaya siya'y itatalaga kong zenanwang at mananatili sa timog na hangganan. Kamahalan, ano ang pagkakaiba na manatili roon at ipinatapon? Reyna, hindi ka ba kontento sa aking pasya? Hindi po ako nangahas. Kung gayon, may pagtutol din ba ang batikang general sa aking ginawa? Salamat sa biyaya ng emperador, pero hindi maaring maantala ang kalagayan ng Reyna at ng prinsip. Hinihiling ko na agad na ipagamot ni Prinsesa Anning ang Reyna at ang prinsip. Ako, ang aking kamahalan. Tapos NAITO. AMA. Ang prinsip ang tunay nating pundasyon. Basta't may ligtas siya, hindi babagsak ang pamilya Wula. Mga tauhan. Anak, hindi ba't ang katulong mo yan? Paano nangyari? Hindi rin ito bulutong. Paano ko naman iwan ang mga traidor na to at pababayaan silang gamutin? Mukhang hindi talaga balak ng hayop na iyan na patawarin ang pamilya ng Reyna. Gusto niyang ipalit ang peking bulutong para maibalik ang kapangyarihang militar. Pero wala naman sa orihinal na kwento to, ako ang nagbago sa takbo ng kwento. Ano ito? Sagot ko sa Reyna, ang bagay na ito ay tinatawag na injection needle, isang kagamitang ako mismo ang nag-imbento para sa pagbabakuna. Hayaan ninyong ako ang mabakuna sa inyo. Bahala na. Dahil sa panalaso niyo sa akin at sa nanay ko, pagdating ng oras ay tutusukin talaga kita ng mal. Yupit! Ang mukhang marunong gumanti, kamukhang kamukha ko. Hindi nakapagtataka, anak ako ng ama ko. Reyna, pakiharap na lang kayo at ang iba. Itaas niyo ang puwit ninyo. Ano? Hindi ba sa braso itinuturok ang bakuna? Nagkamali kayo ng akala, ang pagbabakuna ay kailangang iturok muna sa puwit, saka lang lalabas ang ihi. Arka sa braso. Parang pagtatanim lang ng palay. Bata, huwag muntak akong lukuhin. Itay, hindi ako pinaniniwalaan ng Reyna. Ang Reyna, asawa ko rin siya, ang manugang mo. Matanda ka na, pero gusto mo siyang lapastanganin, alam mo ba yon? Itay, mas mabuti sigurong umalis na ako. Saan ka pupunta? Ituloy mo ang Reyna. Tama ang sinabi ni Yuer. Hindi kanya niloloko, talagang ang sa puwit ito itinuturo. Magpapakita na ng puwit ang Reyna, maglingon na kayo. Ay, Helian Yue, sinasadya mo to. Reyna, masakit talaga ang pagbabakuna. Ikaw ang ina ng isang bansa, hindi mo naman siguro kakayanin ang kaunting sakit na to. Sa tingin ko halata namang ikaw ay. Reyna, mabuti ang loob kong dinala si Yuer para bakunahan kayo. Hindi ba't si Yuer ang hindi mo gusto o ako ang hindi mo gusto? Hindi po ako nangangahas. Alam kong hindi ka mangangahas. Prinsipe, ikaw na ang susunod. Tapos na ako. Ikaw na nakababatang kapatid, pwede bang dahan-dahan naman? Huwag kang mag-alala, kapatid na prinsipe, dahan-dahan lang ako. Walang silbing inutil, sumisigaw ka na agad ng ganyan sa simpleng bakuna lang, paano ko pa maipag? Akatiwala sa'yo ang hinaharap na kaharian. Ama! Sige, mukhang kailangan pang pag-isipan ang aking pwesto bilang prinsipe. Kamahalan, emperador, kamahalan, bata pang prinsipe. Sana pag-isipan niyong mabuti, kamahalan. Kamahalan, ako ang may kasalanan sa kakulangan ng disiplina. Dadalhin ko siya pabalik at tiyak na mahigpit ko siyang didisiplinahin. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Baka kayo ni prinsipe na hindi na makabalik sa palasyo. Ikaw na, matanda. Pag-usapan na lang ito kapag gumaling na kayo at nakabalik sa palasyo. Reyna, ikaw at ang prinsipe, manatili at magpatingin.
Hindi ko gustong lumabas pa ang mga nasa loob. Opo. Talagang papatayin ng hayop na iyon ang buong pamilya ng Reyna. Pero hindi ba niya alam ang totoong pagkatao ng prinsipe? Bakit pati ang prinsipe papatayin niya? Sobrang walang awa. Lumaki pala ako ng libre ng mahigit 10 taon ang anak ng pamilyang Ula at muntik ko pang isok. O ang kaharian. Kahit patayin ko sila, hindi pa rin sapat para mapawi ang galit ko. Bumalik na sa palasyo ang Emperador at Emperatrice Dowager. Bumalik na sa palasyo ang Emperatrice Dowager. Bakit parang takot na takot ang dating emperador? Maagang bumalik sa palasyo ang Emperatrice Dowager. Tapos na, baka mamatay na agad ang hayop na yon. Makakatakbo pa ba ako ngayon? Hindi ba't ang mga nagtataksil ay ang pamilya ng Reyna? Bakit pa ako mamamatay? Tapos na. Bakit pa ako mamamatay? Anong sabi mo? Naalala ko lang ang bangungot ko kagabi. Sa panaginip, laging may mga suwail na gustong manakit sa akin. Paano niya nalaman ang iniisip ko? May guni-guni na ba ako? Lalong naging baliw ang hayop na to. Mukhang kailangan ko ng humanap ng pagkakataong tumakas. Muntik nang mabisto na kaya kong marinig ang iniisip niya. Kaya pala ang Emperatrice Dowager ang tunay na nagbabalak magtaksil. Sa ikatlong araw ng pagbabalik ng Emperatrice Dowager sa palasyo, mamamatay na ang hayop na iyon. Papatayin ang buong palasyo. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Ayokong maisama sa libing. Ang Emperatrice Dowager ang aking ina. Sa mga nakaraang taon, hindi ko siya pinabayaan. Paano siya magtataksil at papatayin pa ang buong maharlikang angkan? Pinakamasigla ang Chang'an Street. Ngayon, Xia-Yuan Festival pa, siguradong may lantern fair at maraming tao. Pinakamainam itong pagtakas. Ama, ito ba ang Chang'an Street? Gusto kong bumaba at maglibot. Huli na sa araw ngayon. Susunod na araw na lang kita isasama roon. Ngayon ang Xia-Yuan Festival. May lantern fair sa bayan pero sa susunod wala na. Sige na nga. Dahil gusto mong pumunta, pagbibigyan kita ngayong isang beses. Ihinto ang karwahe. Tingnan ko nga kung paano ka makakatakas. Ang dami ng tao. Basta mabilis lang ang lakad ko, walang makakahanap sa akin. Tao. Ngayon lalabas si Yuer sa kalye. Linisin agad ang lahat ng walang kinalaman. Opo. Ayong mga walang kinalaman, tumabi kayo agad. Yuer, ilalabas kita ngayon para maglibot. Sobra ka namang mapang-utos. Iyo ba ang kalsadang to? Kaya mo talagang ipasara ang buong lugar. Hahaha, sa ilalim ng langit, lahat ay sakop ng kaharian. Siyempre, akin ang lahat. Bigla tuloy ayoko na maglibot. Ihinto. Ama, naiihi ako, kailangan kong umihi. May 3 bigla ang pangangailangan ang tao. Hindi naman ako sasamahan ng hayop na yon para umihi. Sasamahan mo ba akong umihi? Prinsesa, maaari po kayong dumito gumaan. Ang hayop na to, sobrang asan hayop talaga. Kung pati yan hindi ko magawa, paano ko pamamahalaan ang buong mundo? Prinsesa, gagamitin niyo pa po ba ang palayo? Hindi na. May ginagawa ba si Xiao Er sa kabilang panig? Iniulat ng pinadalang espiya na ngayon ay pumunta ang kanyang kamahalan sa tahanan ng pamilyang Ula para dumalaw sa may sakit. Sina Ulagi, Ulasyong, pati ang Reyna at ang Prinsip ay tinamaan ng bulutong at inilagay ng kani. Ang kamahalan sa ilalim ng kwarantina sa mansyon. Hindi lang biyay kakabalik lang nila sa Kabizra? Ano sila magkakaroon ng bulutong? Nabalitaan ko na may mga nagkabulutong sa palasyo ilang araw na ang nakalipas. Malamang, nahawa ang Reyna at ang Prinsip nang bumisita sila sa mga kamag-anak. Maging ang langit ay tumutulong sa atin. Kapag wala na ang ama at anak ng pamilyang Ula, at hintayin na lang nating malason ang kanyang kama. Alan, wala nang makakahadlang sa plano natin. Ha 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 ha. Kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo? Matagal ko nang ibinigay ang gamot kay Chao Ping ng kusina ng palasyo. Wala akong pinalagpas kahit isang pagkakataon. Kumusta naman ang kalusugan ng kanyang kamahalan nitong mga nakaraang araw? Ayon sa mga nakatalaga sa tabi ng emperador, wala raw siyang gana kumain ngayon at mukhang hindi rin. Maganda ang pakiramdam. Pumunta ka sa harap ng emperador at ipabatid mo na matagal nang hindi nakapupunta ang aliping ito sa palasyo at miss na miss ko na ang emperador. Pakiusap, pumunta siya rito para makipag-usap. Opo.
Mahal na Emperador, Miss Pakayoing Reina Ina. Nagpahanda siya sa kusina ng mga paborito ninyong maliit na putahe, kaya pakiusap pong pumunta kayo. Rune. Dumating na, gagalaw na ang kontrabida, patay na. Ginagawa ito ng Reyna Ina para tiyakin ang kalagayan ng ulupong na iyon matapos malason. Naaalala ko, sa oras na ito, ang lason sa katawan ng ulupong na iyon ay umabot na sa lahat ng laman. Loob niya. Wala na talagang pag-asa. Kung tutuusin, hindi rin pahuli ang Reyna Ina kumpara sa Reyna. Ang isa, nilunod ang sariling anak. Ang isa, nilason ang paboritong anak. Hindi ko akalaing ang maglalagay sa akin sa bingit ng kamatayan ay ang sarili kong ina. Tatay, mauna na ako. Pumayag na ako kay Prinsesa Aning. Ngayong gabi, sasamahan ko siyang kumain. Ang salita ng hari ay di mababawi. Bumalik ka at sabihin mo sa Reyna Ina, sa ibang araw na lang ako dadalaw. Ako ba? Kailan ko ba siya inanyayahang makakain kasama ko? Talaga bang hahayaan mo lang akong mamatay? Ganyan ka ba talaga bilang ama? Umalis ka na. Opo, iparady kayo agad sa Reina Ina. Hindi kaya magkikimkim ng sama ng loob sa akin ang ina ng ulupong na iyon? Mukhang kailangan kong agad utusan si nanay na ipagpatuloy ang pag-iimpake at tumakas. Noon, tawag mo sa Reyna Ina ay Sinta sa bawat salita. Ngayon, naging ina ng ulupong na yon na. Mahal na Emperador, halos na alis na ang natitirang mga lason ng aninong buwan sa inyong katawan. Kahit kaunti na lang ang natitira, ayos lang din. Hindi maaaring may lumabas na anumang balita tungkol sa kalagayan ng aking katawan. Kung hindi, puputulin ko ang ulo mo. Patay na tayo. Narinig mo na ba? Kagabi, biglang nagasakit na malubha ang emperador. Ang nakaduty na si Xiao Qi mismo ang nakakita. Nagsuka raw siya na napakalaking dugo. Pero ang narinig ko, hindi yaw malubhang sakit kundi nalason ang emperador. Bakan Jeange natitira na lang ninyong oray dapa. Ayaw mo na bang mabue? Kapag narinig ito ng iba, puputulan ka ng ulo. Nalason na ang ulupong na iyon. Sa katawan niyang iyan, dahil naging mabuti naman siya sa akin, dapat ba akong pumunta at tingnan si? Yeah. Sa wakas, may kaunti ring konsensya ang dating emperador. Nagupugay po ang aliping ito sa emperador. Nagbibigay galang po ang iyong lingkod sa emperador. Tumayo kayong lahat. Mamula-mula at maaliwalas ang mukha ng malupit na emperador. Parang hindi naman siya nilason ng malubha. Baka natatakot lang siyang mag-alala kami ni nanay kaya nagkukunwaring maayos siya. Umupo ka, tatay. Ito po ang osmanthus cake na ginawa ni nanay. Sobrang bango at malambot. Tikman niyo po. Bihira nang maging ganito kainit ang pagtanggap sa akin ng dating emperador. Kumain ka pa. Kapag nasipa na, hindi mo na matitikman. Hindi man lang ba pwedeng bumuti ng kaunti ang hangarin mo sa akin, patay na tayo. Hindi ko alam kung para saan ang pagpunta ng emperador ngayon. Nitong mga taon na ito, nagpapagaling ang Reyna Ina sa labas ng palasyo. Ngayon na nakabalik na siya sa palasyo, gusto kong isama si Yuer para magbigay galang sa kanya. Hindi ko naman siya inapi, pero gusto niya akong ipadala para makita si Lola sa tuhod. Anong kalokohan yan? Ang Reyna Ina ay asawa mo, nagulo na pati ang antas ng kamag-anakan. Hindi pa nakikita ng Reyna Ina si Yuer, narapat lang na magbigay galang siya. Ayaw pumunta ni baby, kundi baka hindi na safe ang buhay ko. Pwede bang huwag na lang? Yenway, kailangan pumunta. Yuer, ang Reyna Ina ay lola mo sa tuhod. Hindi pagpunta para magbigay galang ay hindi ayon sa asal. Kung buhay mo na ang nakataya, anong asal pa ang pag-usapan? Talagang mahilig pa ring matakot sa kamatayan ang dating emperador. Nandito ako, hindi kita hahayaang mapahamak. Reyna Ina, dumating na po ang emperador kasama si Prinsesa Aning para magbigay galang. Papa sa kansila. Nagpupugay ang anak mo sa inang bayan. Nagbibigay galang si Yuer sa Reyna Ina. Ikaw pala si Aning. Halika rito sa tabi ko, hayaan mo akong mabuti kang masdan. Tapos na, sisirain kaya ako ni matandang to. Matandang to, nickname ba yon ng dating emperador para sa inang bayan? Halika, dito ka sa tabi kayo. Mukha kang maamo at kaaya-aya. Ilang taon ka na? Sagot sa Reyna Ina, 7 taong gulang na po si Yuer. Hindi yan, umanaw na ang dating emperador mahigit 20 taon na ang nakalipas. Bakit 7 taon pa lang Nang nakaraan nag-ring ka na. Isa siyang batang marunong sa asal at paggalang.
Kung nakuha niya ang pabor ng emperador, tiyak isa rin siyang mabuting bata, matalino at maalam. Ito na lang ang ituturing ni ina na regalong pambungad para sa iyo. Maraming salamat po, Inang Reyna, sa biyaya. Lingkod, nagpapakilala po kay Kamahalan. Tumayo ka. Salamat, Kamahalan. Lumabas na ang kalaguyo, kaya pala nakapagsilbi siya sa Inang Reyna gamit ang kagandahang lalaki at nakuha ang loob nito at totoong ang gwapo siya. Ang Inang Reyna at ang lalaking ito. Hayop na to, hindi pa alam na si Qin Liheng, ang huwad na bating, ay matagal nang nakipagsiping sa Inang Reyna at nagkaanak pa ng lalaki. May kapatid ka ng linta. Walang hiya ka, naglakas loob kang linlangin ng emperador, akitin pa ang Inang Reyna at gumawa ng pagtataksil. Ang dating emperador ay dumanas ng ganitong matinding kahihiyan, bakit siya napakakalma pa rin? Ay, bakit ganyan ang tingin ng hayop na to? Ano bang balak niya? Huwag siyang magsalita ng padalos-dalos. May mga nakatagong bantay at mamamana na sa paligid. Kapag nagkamali tayo at naisip ng Inang Reyna at ni Qin Liheng na may kung ano, para na tayong butas. Butas. Kaya pala ganito kapayapa ang dating emperador. Pati ang kalaguyo ay kayang tiisin sa harap niya. Sa pagpipigil, talo ako sa dating emperador. May mga gagawin pa akong usaping pampamahalaan, kaya isasama ko na lang si Xiao Yu pauwi. Babalik na lang ako sa ibang araw para dalawin kayo. Emperador, ilang taon na akong wala sa palasyo, bihira akong makabalik. Ngayon ay ipinaghanda ka pa ng mga lutuing gusto mo. Mas mabuti sigurong manatili ka muna rito, samahan mo akong kumain bago umalis. Opo, Kamahalan. Sa mga nagdaang taon, lagi kang binabanggit ng Inang Reyna sa harap naming mga lingkod. Lubha po siyang nangungulila sa inyo. Matagal na nilang hinahanap ang pagkakataong malaman kung gaano kalala ang lason sa hayop na to. Ngayon nakusang lumapit ang hayop para na siyang ibong nasa haula. Paano nila siya basta papayagang umalis? Sino ang ibong nasa hawla, di pa tiyak. Kung ganoon, tatanggapin ko na lang ng may galang. Sakto, miss na miss ko na ang luto ng kusina ni Inang Reyna. Mabuti. Talagang walang silbi, halos mamatay na ang buhay, pagkain pa rin ang nasa isip. Kung ganyan pala kayo ka-excited, pagbibigyan ko kayo. Lagot. Shower, naalala na na paborito mo ang senchue nasaba. Inaputol ko pa ang pinakasariwang usbong ang kawayan, goji leaves at maliit na kabute para iluto it. Oh, tikman mo. Maraming salamat po, Inang Reyna, sa pag-alala. Kumain ka na, mamaya hindi mo na iyon makakain pa. Dating emperador, antayin mo lang at makikita mo. Xiao sinabi ng kalakhang medisina na hindi ka maganda ang pakiramdam nitong mga araw na ito. May kilala akong isang mahiwagang doktor sa labas ng palasyo. Mamaya ay ipapatawag ko siya para tignan ka. Anong mahiwagang doktor? Malinaw na isa lang siyang kasabwat na gumagawa ng lason para sa inyo. Inang Reyna, maayos po ang katawan ko, hindi na po kailangang mag-alala pa kayo. Anak kita, paano ako hindi mag-aalala? Kamahalan, para tulungan kayong humanap ng mga gamot, 3 ulit silang nagtungo sa tahanan niya. Bago na anyayahan ang mahiwagang doktor pabalik sa palasyo. Huwag po ninyong sayangin ang mabuting hangarin ng Inang Reyna. Susundin ko po si Inang Reyna. Nandito na, paparating na ang eksena. Hindi nga maitatangking hayop na to, ang kapatid niya mula sa iisang ina pero magkaibang ama, Kam. Ukhang kamukha niya. Ito ang anak na isinilang ni Inang Reyna at ni Qin Liheng. Tatay. Ganito ba katibay ang pagpipigil ng dating emperador? Ang anak ng kalaguyo ay kaharap niya, kaya pa rin niyang tiisin. Inang Reyna, bakit may bata sa silid tulugan? Ulat sa Kamahalan, pamangkin ko po ito. Bata pa at basta na lang tumatawag. Dahil paborito siya ng Inang Reyna, binigyan ko siya ng damit at pinatigil dito sa palasyo ng ilan. Jiro, bata pa po siya at mahilig magpagalagala, kaya't naway patawarin siya ng Kamahalan. Tahimik ang silid tulugan, kaya ipinapasok ko si Liheng upang isama ang pamangkin niya rito at makas. Ama ako sa palasyo ng ilang araw. Ay ganoon pala, bata lang na naglalaro. Walang problema, bakit ko naman siya sisisihin? Paanong maniniwala ka pa talaga? Hayop na to, talagang napunta na sa utak ang lason at wala ng lunas. May gana pa siyang sarkastikuhin ako, baka huwad na dating emperador siya. Sujin, bilisan mong dalhin ang bata palabas. Inang Reyna, nakain ko na po ang hapunan. May mga usaping pampamahalaan pa akong asikasuhin, kaya hindi na ako makakasama ng matagal. Xiao Yu, nakakain ka na ba? Bilisan niyo nang ipatawag ang mahiwagang doktor.
Shower, let the divine doctor check your body. It won't take much time. I'm not sure. If that bastard really was poisoned, the Dowager Empress won't let us leave. Then I'll show you all what poison fever looks like. Father, what's wrong with you? Didn't the little cutie only die from poison after returning from the Dowager Empress' bedroom? I do feel sad seeing him cough up blood. After all, we're father and son. In his heart, the late emperor still cared for me. Shower, are you all right? Mother, it seems, can only come see you another day. Help me. Dowager Empress, where is His Majesty? He just left. How could you let him leave? No need to check. This dowager just saw him go into a poison fit. Looks like our plan has to be brought forward. Once our grand plan succeeds, we'll never have to live hiding anymore. Hellion Shao, you tyrant, you're not fit to be emperor at all. This empire will sooner or later belong to my Qin family. It's only been a few days, and the little cutie has lost so much weight. He really is terminally ill with poison in his organs. Am I really that weak? It's all my fault. If I'd warned the little cutie earlier, he wouldn't have been poisoned this badly. Maybe then he wouldn't have to die. The late emperor cried. He'd only ever beaten and scolded me since I was little. He actually cried for me. Actually, I... Forget it anyway, the little cutie is doomed. I should just feel sorry for myself. Oh no, he won't die too soon, will he? Hurry and figure out how to run. Goodbye, little cutie. Are you really not uncomfortable anywhere? Do I look like I'm in trouble? You really don't look poisoned. This plot, Galvay, is it different from what I watched? Did the appearance change the plot? Forget it. Since the little cutie isn't poisoned, I will not let him run away with me. At least we can save his life. Father, do you trust me? The palace is full of danger. Come away with me. So you finally started worrying about my safety. I almost thought you were a stone that couldn't be warmed, only thinking about running for your life. I am the emperor. How could I abandon the realm and just walk away? How could I abandon the realm and just walk away? You don't know what the Dowager Empress said. The Dowager Empress colluded with the eunuch faction, intending to rebel. You already knew. I long ago discovered that the Dowager Empress and Qin Laihen were having an affair, and that they had a son. You knew that too. What I want to know now is, if you are the late emperor, then knowing all this, why did you still too? Ren, blind eye and remain so unmoved? Are you really the late emperor? Are you really the late emperor? When did I say was the late emperor? I only disguised myself a bit. The late emperor's spirit did appear, but that did clear out few corrupt officials for you. Will the little cutie kill me? I was just going along with his wishes, but really didn't lie to him. I'm just wondering, is he having a mental breakdown and taking me for the late emperor reincarnated? Since you have already awakened your past wisdom, don't keep pretending to be little girl with me. Oh gosh, when did get exposed? How did you find out? Oh, I only found out not long ago. I didn't expect there to really be reincarnation in this world. The little cutie is acting crazy again. Let's don't have such a stupid son. Could it be she only saw my past and future? All along, it was me being delusional. Father, what's wrong? No wonder she could stay so calm after seeing the Dowager Empress give birth to a child for eunuch. Oh no, the little cutie is definitely going to kill me. Come back. I'm done. Father, with a great enemy at hand,
Don't expose yourself early just because of a little matter. Lene. Maghintay kang matapos ko ang eksenang ito bago kita singilin. Nilinlang ako ng husto ng batang ito, pero talagang nalaman ko ang kanyang mga iniisip kaya nabali. Tad ko ang siguradong kamatayan. Marahil ay tadhana ito. Umatas ka na muna. Opo. Kumusta na ang nasa malaking bulugan? Iniulat ng mga naglilingkod sa emperador na nawalan ng malay ang emperador pagkabalik sa silid-tulog. Mahigit 1 oras nang nasa loob ang mga manggagamot, pero hindi pa rin nagigising. Kumusta na ang ipinag-utos ko? Naipon na ang mga tao, naghihintay lang ang utos ng emperatriz. Ihanda ang sasakyan, bibisitahin ko ang emperador. Bakit hindi pa bumabalik si Yor? Ginang, sinabi ng prinsesa na malubha ang sakit ng kanyang kamahalan at kasama niya ito. Huwag na raw po kayong maghintay. Nagkasakit ang kanyang kamahalan? Sino ang naglakas loob na pasukin ang silid ng emperador? Halika, ipagtanggol ang emperador. Tapos na kami. Huwag mo akong patayin. Hindi ako pumapatay ng babae kailanman. Alis na tayo. Iyon ay noon pa. Helian Xiao, hindi mo inakala, no? Pagkatapos ngayong gabi, ang buong kaharian mo ay akin na. Qin Liheng, magtataksil ka. Hahaha. Nag-arte ka pa sa ganitong oras, ang galing mo talagang umarte. Helian Xiao, wala ka ng lunas. Lumuhod ka ngayon at tawagin mo akong ama-amahan. Sumulat ka ng maayos ng dokumento ng pagbitaw sa trono, at iiwan kitang buo ang katawan. Kahit mamatay man ako, hindi ka kikilalanin ng mga opisyal at ng buong sambayanan bilang hari. Hahaha. Kapag may atas ng emperatriz, sino ang mga ngahas na sumuway? Shower, huwag mo sisihin ang ina mo. Napilitan lang din ako. Napilitan? Haha. Para sa yunukong ito? O para sa anak niyong sa labas? Ikaw, alam mo na pala ang lahat. Kung gayon, ikaw. Hindi ka nalason. Noong araw na iyon sa silid-tulugan, kunwari ka lang. Kung hindi ako nagkunwaring tinamaan ng matinding lason, paano ko kayo mahuhuli? Ano ngayon kung hindi nalason? Nasa panig namin ang buong bulwagan ngayon. Halika rito. Hindi ba narinig ang utos ko? Nazen Keo? Tapos na wala ng pag-asa. Ilan ka nagsimulang magduda sa akin? Hindi ako kailanman nagtitiwala sa kahit sino. Shower, alam kayo. May kasalanan ako sa'yo pero ina mo pa rin ako. Bukas, dadalhin ko na ang pinlihing na iyon at ang bata palabas ng palasyo at hindi nababal. Ang ako ko, hindi na ako muling lalabas sa harap mo. Ang pakikipagsabuatan ni Qin Liheng ay mabigat na krimen. Sa isang salita lang ng ina mo, gusto mo nang patawarin siya. Papatayin ko siya, ihahandog ang ulo niya sa labas ng tarangkahan ng palasyo at ipapahayag sa buong mundo ang kahinatnan ng pagtataksil. Alam mo, ang munting cutie na ito, kapag buong lakas ang aura, ang astig tingnan. Halika rito, dakpin ang mga taksil. Tapos na. Sa ngalan ng langit, utos ng emperador, ang taksil na opisyal na si Qin Liheng ay nagbalak mag-alsa at lumabag sa nakatataas. Nararapat na lipulin ang buong angkan. Huwag magkamali. Ipinag-utos ito. Dumating ang atas ng emperador, sa ngalan ng langit, utos ng emperador, si Zhengxi, nakipagsabwata. Sa mga rebelde at nagbalak mag-alsa. Nararapat siyang patayin.
Ngunit dahil siya ang aking ina, pinagkakalooban ko siya ng buhay at habang buhay na ikukulong sa Ning Palace. Ipinag-utos ito. Nasaan ang aking anak na si Er? Pinyari na biyay siya? Pinyari na biyay siya? Iniutos na ng kanyang kamahalan na lihim na ilabas sa palasyo ang batang iyon at hindi na siya makap. Abalik kalanman. Maawain ang kanyang kamahalan. Emperatrice, magpakabuti na lang kayo. Inay, hindi mo alam. Noong gabing iyon, si Yu-er ay hindi natakot kahit nasa panganib, tumayo sa tabi ng ama niyang Empe. Redor at mismong nakita ang pagkakadakip sa Emperatrice at kay Qin Liheng. Talagang anak ng Emperatrice at ng bading na iyon ang batang iyon. Sinasabi ko sa inyo, kamukhang-kamukha niya ang ama niya. Ayon sa orihinal na kwento, nagtagumpay ang mga kontrabida sa paghihimagsik, tinulungan ang anak na maging bagong emperador at pinalitan ang dinastya ng kaharian ng Jing. Pero ngayon, wasak na wasak ang takbo ng kwento. Napatay ang kontrabida at pati ang peking koronang prinsipe. Kung sakaling hindi pa nalinis ang lason sa katawan ng tiranikong emperador, patay din siya, patay. Rin siya. Hindi ba't walang pinuno ang buong mundo? Ang batang ito, kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa isip buong araw. Pero pinapaalala niya ako. Tama, kailangan nang maghirang muli ng koronang prinsipe ang emperador. Sige na, tayo na. Ngayon ako pumunta rito para pag-usapan sa inyo ang isang bagay. Gusto kong hirangin si Yu-er bilang koronang prinsipe. Ano? Kamahalan, babae si Yu-er. Paano siya magiging koronang prinsipe? Sinong nagsabing hindi pwedeng maging emperador ang babae? Hindi ako sang-ayon. Gusto ko lang magpahinga at magpakawalang pakialam. Ayokong maging kung ano-anong koronang prinsipe. Ayos, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, ikaw ang maging koronang prinsipe o hayaan mong nakulit sa akin ang iyong ina at palakihin ko siyang koronang prinsipe. Pipiliin ko ang pangalawa. Ako ang pipili. Hindi na pwedeng maghintay. Bilisan niyo ng gumawa. Ano? Lago.